Isang lalaki ang nakasakay sa isang halimaw na may balak na magsimula ng Holy War. Akala ng mga pusa ay nanggaling sa Edolas ang mga ito. Nang dumating ang mga kasama ay nakilala din ni Lucy ang mga ito pero sila pala ang mga Earth counterpart ng mga nakilala sa Edolas. At nais ng mga ito na dakpin si Lucy pero pumalag ang fairy tale kaya kumanta si Sugar Boy at lumabas ang mga nakakadiring slime mula sa katawan. Sinugod ito ni Elfman kaso hindi niya mahawakan hanggang sa kinain siya nito at kasama pa ang dalawang kapatid habang nakatakas ang iba pang kasamahan ay inatake naman ni Coco si Macau kaya ipinagtanggol ito ni Wakaba gamit ang magic. Binato rin ito ni Romeo ng kanyang mga apoy hanggang sa mahuli sila ng slime. Humihingi ng tulong si Lucy ngunit si Natsu ay masama ang pakiramdam. At naisip ni Lily na hindi nga ito ang kaibigan niyang Coco. Pinabalik na rin ni Sugar Boy ang kanyang mga slime. Saka nagbanta si Hughes kung hindi sasama si Lucy. Binigyan ni Romeo ng apoy si Natsu pero mabahong apoy ang naibigay. At inatake niya ng fire magic ang tatlo ngunit nakontrol ni Hughes si Natsu kaya ang mga kaibigan ang napipinsala nito. Subalit binato siya ni Kanone kaya tatapusin ito ng kalaban na balak sanang iligtas ni Lily pero pinigilan ni Coco. Umatake din si Wendy ngunit dahil kay Hughes ay tinamaan niya si Natsu. Dahil dito ay bagsak silang lahat sa tatlo kaya magpapakilala na si Lucy pero pinagtakpan siya ni Michelle. Ngunit maging ang ibang kababaihan sa guild ay nagpanggap na Lucy pati na rin si Elfman kaya naguluhan ang mga kalaban kaya aatake na naman si Sugar Boy na sinunog ni Natsu pero nahuli siya nito. Pero umatake na rin ang mga guildmates kaya sinamantala nila Lucy ang pagtakas na sinundan ni Coco kaya inatake ng mga wizard pero wala namang tumama saka umakyat ito dahil sa kanyang athletic magic. Umatake rin sila Max at Lucky, ngunit sinalag lang ni Sugar Boy. Nahanap ni Coco sila Lucy sa gubat, ngunit nagturuan ng dalawa kung sino talaga si Lucy kaya nabaliw si Coco lalo na nang dumating pa si Virgo kaya nakatakas sila. Subalit nahuli na ni Sugar Boy ang mga kasama habang kinokontrol sila ni Hughes upang atakihin ang isa't isa habang si Natsu ay sinusuntok ang sarili saka inatake niya ang lupa kaya sumabog at nakita nila Droy at Jet. Hinahanap nila Wendy sila Lucy at Michelle habang naiirita pa rin si Natsu sa pagkatalo. Tumalon bigla si Coco at sinipa sila nito, kaya agad na iniligtas ng dalawa si Wendy. Naisip naman nila Natsu na baka tungkol ito sa ibinigay ng ama ni Lucy. Kalaunan ay dumating na rin ang nakasakay sa halimaw na octopus. Subalit nahanap ni Hughes ang dalawa kaya kinontrol nito si Michelle patungo sa bangin. Nalaman ng bida na ito pala ang counterpart ni Byro ng Edolas. Saka pinag-utos nitong tapusin ni Sugar Boy ang mga salamangkero, habang sila Lucy ay tuluyang nahulog sa bangin. Naisip ni Natsu na nakakahilong sumakay sa malaking pugitan ni Byro. Umatake si Sugar Boy kaya lumaban na rin ang bida ngunit naglaho ang apoy niya dahil kay Byro. Muling umatake ang bida ngunit hinigop lang ng slime ang mahika niya saka sinampal siya nito. At pinag-utos ni Byro na tapusin na ni Sugar Boy ang mga ito. Dahil kay Aris ay nakaligtas sila Lucy at Michelle sa pagbagsak. Saka pinalabas niya ang manyak na si Taurus upang kalabanin si Hughes na hindi nito matamaan pero nang makita na malaki ang hinaharap ng kalaban ay ayaw niya na rin itong saktan. Kaya si Scorpio na lang ang tinawag ni Lucy na isa ring manyak. Nais naman ni Lily na siya ang kumalaban kay Coco ng Earth, habang si Byro ay naglalakbay nang makita niyang nag-aabang si Gildarts Clive. Tapos nandoon pa ang reporter na si Jason para magkaroon ng malupit na report. Pag-atake ni Gildarts ay pinawalang bisa lang ni Byro ang atake at napunta sa likuran. Umatake naman si Scorpio pero hindi matamaan. Ngunit kinontrol ni Hughes si Lucy kaya iniwas ni Scorpio ang atake at tinamaan niya si Michelle. Muli na namang umatake si Natsu kaso nagkaroon na rin ng apoy ang slime at sinuntok siya nito ng napakaraming beses. Nagtama naman ang mga kamao at staff ng dalawa, saka muling umatake si Gildarts pero pinapawalang bisa lang ng kalaban kaya napulbos na ang buong paligid nila. Dahil naman sa bilis ni Coco ay hindi siya matamaan nila Lily at Wendy sa mga atake nila. Pinag-utos ni Natsu na ilipad siya ni Happy. Saka inutos nitong ihagis siya sa loob ng slime kaya akala ni Sugar Boy ay nagpakamatay ito dahil hinihigop na ang kapangyarihan ni Natsu. Subalit sumabog ang slime nito dahil sa dami ng magic power ni Natsu kaya sumugod na ang bida kay Sugar Boy. Kaso nagkadikit ang kanilang mga kamay na hindi nila matanggal. Tila walang katapusan ng laban nila Gildarts at Byro dahil miyembro pala si Byro ng Legion Corps ng mga elite na mandirigma. Habang naglalaban ay sinabi ni Byro na si Lucy lang ang kailangan nila dahil ipinamana daw sa kanila ng Archbishop ng Zentopia ang misyon na isakatuparan ng banal na digmaan saka nagliwanag ang baston nito at pinatakbo ni Clive si Jason dahil mapanganib na ang sitwasyon saka naglaban ng dalawa. Kinontrol na rin ni Hughes si Lucy upang ibigay sa kanya ang artifact. Samantala patuloy ang matinding sagupaan nila Gildarts at Byro. Si Natsu naman ay binugbog ni Sugar Boy kaya iniligtas siya ni Gray gamit ang ice magic nito. Habang sila Gildarts at Byro ay halos magkapantay lang ang mga lakas. Nang biglang may tumusok na sibat sa ulo ng octopus dahil dumating na pala si Erza. Samantala tuluyan nang nakuha ni Hughes ang artifact kaya nagsignal ito upang malaman ng mga kasamahan. Pagkatapos ng labanan ay sinabi ni Gildarts sa guild ang mga nalaman. At malungkot naman si Lucy dahil nakuha sa kanya ang ipinamana ng ama. Maging si Makarov ay nababahala
bahala sa mga nangyayari. Ngunit kumpiyansa ang mga members na pagbayarin ng Legion Core. Isang masamang pangitain na naman ang dumating kay Carla tungkol sa kamay ng orasan. Habang nag-iisip ang mga kasamahan sa guild kung paano ito mababawi sa Legion Core upang mapigilan ang plano nilang kaguluhan. Nag-aabang ngayon sila lahal sa maaaring susunod na target na simbahan. Nang dumating ang isang halimaw sa loob nito na tinapos ang isang lalaki kaya susugod sana sila ngunit nagkaroon ng malakas na kidlat. Saka nakita nila ang salarin na si Jackpot na nag-roll ng premyo nila na tumama sa kanilang mga ulo. Sunod na roll ay kidlat ngunit sa kanya lang ito tumama. Saka nakapag-roll din siya ng araw ngunit siya lang din ang nasunog saka ito naglaho. Niyaya naman ni Gildarts na makasama ang anak sa misyon ngunit tumanggi ito kaya umiiyak na umalis ang S-Class Wizard. Nababahala naman ang Archbishop na palaging nananaginip ng nakakatakot na babala pero hindi niya alam ang ibig sabihin. Nagtungo sila sa bahay ng Heartfilia upang maghanap ng mga bagay na maaaring maging clue sa kamay ng orasan. Nang makita ni Lucy ang lumang litrato ay naalala niya ang mga magulang kaya naisipan niyang pagdating ng araw ay bilhin ang bahay na ito upang ibalik ang lahat sa dati. Sa napakalaking library ay nakakita si Michelle ng libro na tungkol kay Lucy. Kaya tinanong nila si Crocs ngunit sinabi nitong pangkaraniwang libro lang ito. Pero naisip din nilang isang anagram ang pamagat ng libro. Kaya nagtulong silang ma-solve ang puzzle ngunit tumalsik ang mga letre sa hatching ng bida na ikinagalit ni Erza. Ngunit aksidente silang nakabuo ng 4 na letre na ang ibig sabihin ay kathang-isip. Hanggang sa mabuo nila ang words na duo crit myth kaya nalaman ni Lucy na tungkol ito sa 2 libro na ginawa ni Will Neville. Kung saan sa pangalawang libro ay nagkaroon ng pangitain si Carla. Biglang nawasak ang malaking pinto saka nakita ang isang exit na nagpakilalang si Samuel na utak ng Legion Core. At na-predict daw nitong mag-iimbestiga sila sa lugar kaya siya dito nagpunta upang malaman ang matutuklasan nila. Agad namang umatake sila Gray, Erza at Natsu. Ngunit lahat ng ito ay sinalag lang ng lalaki kaya sumabog ang mga atake sa buong bahay. Saka nagpakilala ito na si Dan Straight na merong magical shield kaya nang umatake si Natsu ay nag-reflect na naman ng maraming apoy. Subalit nang makita ni Dan Straight si Lucy ay nahulog ito sa angking kagandahan niya. Ngunit inatake ito ni Erza upang hindi makuha sa kanila ang libro at sa muling pag-atake nila Gray at Natsu ay nabutas na naman ang buong bahay. Nagtoos naman sila Erza at Dan ngunit nagawa nito na mapaliit ang mga espada ni Titania saka siya tinamaan ng malaking bato saka muntik ng matusok ng isa pang malaking espada. Tapos pinalaki nito ang mga libro para mahulugan si Erza na narinig nila Gray. Nalaman ni Samuel kung nasaan na sila dahil sa kalkulasyon kaya inatake ito ni Natsu ngunit dumating si Dan saka nahulog sa kanila ang malalaking libro. Sa ibaba naman ay naapakan ni Happy si Natsu na lumiit dahil kay Dan. Kaya nagbanta ang mga kalaban na ibigay na lang sa kanila ang libro. Itinapon nito bigla ni Lucy at kinuha ni Happy upang makatakas ngunit nalaman ni Samuel na nasa puwet ni Michelle ang tunay na libro. Sabay-sabay na umatake ang tatlo ngunit pinalabas ni Dan ang kapangyarihan na nahigop ng shield kaya nakatakas ang 2 tangay ang libro. Pinagkatuwaan ng mga guildmates ang maliit na Natsu. Natuklasan ni Lucy mula sa libro na sinadyang itinago ng kanyang ama ang 5 bahagi ng orasan at ibinigay sa kanya ang ika-6 na bahagi. Kaya nagpasya silang kolektahin ang mga bahagi ng orasan ayon sa mga lokasyon na nakalagay sa libro bago sila maunahan ng Legion Core kaya naghati sila sa maraming grupo. Sa isang grupo ay ang Team Shadowgear kasama si Lily ngunit hirap na si Droy sa pag-akyat. Kaya sinabi ni Lily na kailangan nila ng isa pang malakas na makakasama. Sa kasamaang palad ay si Juvia pa ang nakasama ni Gray kaya nag-imagine ang dalaga na nagkaroon na sila ng pamilya. Subalit dumating si Leon na may gusto kay Juvia. Nahihilo na naman si Natsu dahil sumakay sila sa barko. Saka sinabi ni Happy na dahil maliit ngayon si Natsu ay siya ang pinakamalakas ngayon sa kanilang grupo. Kalaunan ay dumating ang grupo ng mga matatanda. Nakarating naman sila Lily sa mataas na talon kung saan nakita nila si Gajil na nagsasanay na tamaan ng kidlat. Magkasama naman sila Kana, Wendy at Carla. Ngunit si Erza ay nais muna silang mag-picnic bago hanapin ang parte ng orasan. Subalit nakita sila ng mga nagmamay-ari sa kapatagan na pinagbawalan silang mag-picnic doon. At may nalalaman na rin pala ang mga ito tungkol sa hinahanap nila tapos kinain pa ang mga pagkain na dala ni Erza kaya napuno na talaga ang dalaga at nag-transform. Wala daw tiwala si Leon na mahahanap ni Gray ang orasan na ikinagalit ng binata samantala si Juvia ay nag-i-imagine tungkol sa kanilang relasyon ni Gray. Samantala nagluluto muna si Elfman para sa mga kapatid ngunit kinakabahan si Lysana dahil nasa bangin sila. Sinabi ng mga archaeologists na narinig nila ang balita tungkol sa hinahanap ng fairy tale. Kaya naisip ni Michelle na may traidor sa kanilang guild. Nais daw sana silang pigilan ng mga archaeologists dahil baka masira lang nila ang mga lumang simbahan sa paghahanap nito. Samantala kinuryente ni Erza ang mga humadlang sa kanyang masayang picnic at nakita na rin nila Gray ang sinasabing kinaroroonan ng isang bahagi ng orasan. Pinaglaban naman ni Lucy ang karapatan na malaman ng tungkol sa orasan dahil ito ang pamana sa kanya ng yumaong ama. Dahil dito ay naantig ang puso ng matatanda at biglang nahulog si Natsu sa kanilang bangka kaya agad na tumalon ang mga ito para iligtas siya, saka inihagis pabalik sa barko at nagbalik na rin sa orihinal
orihinal na laki dahil sa tulong ng mga archaeologists na naantig ang mga puso kay Lucy. Sa paglalakbay ay nahanap nila Natsu ang nakalutang na mga bagay na kaagad niyang sinuntok kaso sumakit lang ang kamao dahil walang epekto dito ang magic. Tinawag naman ni Lucy si Cancer at ginamit nito ang gunting upang mabuksan ito kaya nagsimulang umikot at nahulog ang grupo. Nakarating na rin sila Gray sa entrance ng destinasyon ngunit may nagbabantay na golem na agad nilang inatake ngunit walang epekto ang magic. Kaya naisip ni Juvia na atakihin ang mata nito. Dahil dito ay nabuksan ang gate kaya natuwa si Leon sa kanyang crush. Sa loob ay may mga batong merong runes. Natuklasan ni Leon na gumagalaw ang mga bato ayon sa arrow ngunit patuloy din ang paglalandi niya kay Juvia at umasa naman ng dalaga na nagseselo si Gray. Kalaunan ay pinatamaan nila ang mga runes sa marka na nagpaikot dito kaya nagliwanag ang gate. Nahulog naman sila Natsu at iniligtas nila si Michelle na nakakain ng maraming buhangin. Saka nakita nila ang sikretong pinto kaya nag-isip sila ng kung ano-anong magic word pero si Romeo lang ang nakapagbukas dahil sa pagiging magalang. Nakarating sila sa isang chamber kung saan inikat ni Lucy ang emblem nang lumabas ang mga mukha ng estatwa na isa palang bitag at tuluyan silang pinipi ngunit nakaligtas sila dahil lumusat sa mga ilong. Kaso inikat na naman ni Lucy at papatayin na sila ng mga bitag tapos may harang na ang butas ng ilong. Kaya lumabas si Virgo na naka-swimsuit na tumuwad pa kay Romeo. Saka gumawa ito ng butas sa sahig upang makaligtas sila. Na-teleport naman sila Gray sa isang kawalan na may nakalutang na mga bato. Saka ginamit nila ang magic upang makagawa ng daan. Ngunit naghihintay pala sa kanila si Sugar Boy na pinalabas na ang kanyang slime at kaagad na nahuli ang dalawa. Sinubukan silang iligtas ni Gray ngunit sinabi ni Leon na mag-focus ito sa kanilang misyon. Kung saan nagtama ang dalawang bato at nabuo ang buong marka ng Zentopia kaya lumabas ang parte ng orasan, ngunit nang maghubad si Gray ay nagustuhan siya ni Sugar Boy. Binigay ni Virgo ang bagong sandata ni Lucy. At napag-usapan nila Romeo at Happy na mahilig ito sa mga letigo. Nakakita sila ng mga libingan ng sinuntok ni Natsu ang mukha na kamukha ni Gray kaya lumindol, saka dumating ang malaking bato na inatake ng bida ngunit napakatigas. Nakarating rin sila sa 300 kung saan nahanap naman nila ang tamang daan kaso meron pang batong paparating kaya mapipisat sila. At nang magtama ito ay tumalon ang grupo upang makaligtas kaso tinamaan ng bato si Happy. Sila Romeo at Natsu ay kumapit gamit ang kanilang apoy at si Lucy naman ay ginamit ang magic letigo. Nagawang yelo ni Gray ang slime ni Sugar Daddy. Ngunit nakipagsabayan pa ito sa kanya at bigla silang naglaho. Naisip ni Leon na nakabalik na ang mga ito sa tunay na mundo kaya natuwa si Leon dahil masosolo niya na daw si Juvia pero ayaw ng dalaga. Kalaunan ay ginamit ni Leon ang magic power upang makatakas sa slime at medyo kinilig naman si Juvia. Samantala pinag-aagawan ng dalawa ang bahagi ng orasan. Ngunit naaakit si Sugar Boy sa gwapong binata pero dahil ayaw sa kanya ay inatake niya si Gray. Saka pinrotektahan siya nila Juvia at Leon. At nakatakas na rin si Gray kaya sabay-sabay silang umatake sa kawawang kalaban na tuluyan ng na-inlove kay Gray. Nakarating sila Lucy sa pinakailalim na bahagi ng lugar. Subalit nag-aabang pala doon sila Dan Straight at Coco. Ngunit nabaliw na naman si Dan nang makita si Lucy. Kaya bigla itong sinuntok ni Natsu ngunit bumanda lang ito sa shield kaya nasunog ang puwet ni Lucy. Ngunit hindi tumigil sa pag-atake ang bida kaya tumalsik ang maraming apoy at gumuho ang mga gusali. Akala nila ay nakatakas na sila pero biglang sumulpot si Dan na muling inatake ng bida kaya nasunog ulit ang puwet ni Lucy. Inatake ni Dan ng sibat si Natsu ngunit si Lucy ang tinamaan nito kaya lumiit siya at humingi ng tawad ang lalaki. Pero naisip rin itong mas cute siya sa ganitong size. Tapos ginawa pa siya nitong palawit. Saka muling inatake si Natsu ng sibat ngunit niyayaya siya ni Coco na hanapin na ang parte ng orasan. Nahihilo na si Lucy nang maisipang tawagin si Sagittarius ngunit maliit lang din ang size nito kaya ang palaso niya ay ginawa lang toothpick tapos natapakan pa siya ni Happy. Upang malito si Dan ay sinabi ni Michelle na bakit hindi sila magpakasal ni Lucy dahil isa ring simbahan ang lugar na ito na nagustuhan naman ng lalaki. Subalit bigla siyang may naamoy na napakabaho dahil sa apoy ni Romeo na nilagay sa loob ng armor ni Dan kaya naputol ang tali ni Lucy at iniligtas ito ni Happy. Ngunit inatake sila ni Dan at naging normal na si Lucy ngunit naging giant naman ang pusa pero naapakan na naman ito si Natsu. Umaakyat sa bangin ng team nila Gajil upang magtungo sa lugar kung nasaan ang isa pang parte ng orasan. Tila naliligaw na ang team nila Urza dahil sa mga karatula. Dahil sa paglipad ni Happy ay nawawasak niya ang buong paligid. Kaya pinaliit na muli siya ni Dan upang hindi tuluyang masira ang lugar. Sumugod si Coco upang pigilan sila kaya inatake siya ni Romeo at si Natsu ang bahala kay Dan. Sa kanilang pagtakbo ay nauntog si Lucy saka nag-ilaw ang mata ng estatwa at nahulog sila. Sinubukan pa rin tulungan ni Lucy si Coco kahit nakalaban nito ngunit nahulog silang dalawa. Saka inutos ng dalaga na ipagpatuloy na lang nila ang paghahanap sa bahagi ng orasan. Nagagalit si Coco kaya sinabi ni Lucy na ang Edolas Coco ay napakabait pero wala daw pake ang Earth Coco. Ngunit nang mabiktima sila ng isang bitag ay iniligtas pa rin nito si Lucy. At sa kanilang paglalakbay ay medyo nagkakasundo na ang dalawa. Subalit nang hinawakan ni Coco ang estatwa ay biglang gumuho ang kisame at naipit ito. Sa itaas ay nandun
nandoon sila Michelle, ngunit naawa si Lucy kaya paggising ni Coco ay nasa ligtas na siyang lugar. Nakarating na rin sa tuktok ang Team Panther Lily pero wala silang nakita doon kaya naghukay si Gajil. Nakarating na rin sa pasukan ng Team Erza at pagpasok ay isa itong napakalaking library. Tapos nakita nila doon ang isang matambok na puwet. Patuloy pa rin ang labanan nila Natso at Dan na parehong nagmamadali para hanapin ang bahagi ng orasan. Sa kanilang labanan ay gumawa si Dan ng mga estatwa na bumagsak sa ating bida. Tinusok ni Erza ang puwet kaya nagwala ito at nahulog ang napakaraming libro. Saka nakita nilang ito ang Jigglebot Gang. Nainis si Erza nang matuklasan na sila ang nagpasuot ng nakakahiyang costume kay Wendy. Kaya pinakita nila ito ngunit pinagpipiraso ni Carla dahil naging bangungot niya ito. Nalaman din pala ng Jigglebot Gang ang tungkol sa parte ng orasan. Saka isinuot ni Wendy ang nakakahiyang costume na ikinatuwa ng tatlo at hinikayat ang mga ito na sumali na lang sa fairy tale. Para mahikayat ang mga ito ay nagsuot na rin ng kanilang costume si Erza. Ibinigay ni Kana ang card kay Wendy saka sila naghanap ni Carla ng bahagi ng orasan. Samantala winawasak na ni Natso ang buong paligid hanggang sa masuntok niya si Dan sa katawan. Pero tumawa lang ang Knight dahil tila hindi nag-evolve si Natso dahil nasilito sa loob ng 7 taon. Kaya umatake ang bida ng malakas na mahika kaso siya ang tumalsik sa sariling atake. Hanggang sa mahanap nito sila Lucy sa kapag-atake ng bida ay tinamaan na naman siya ng sibat kaya lumiit. Umatake rin si Romeo at tumalsik ang kanyang apoy tapos natapakan na naman si Natso. Hinamon ni Erza ang pinuno ng Jigglebot Gang kung makakagawa ito ng 100 push-up upang makuha ang respeto ng mga tauhan. Napatakbo na lang si Lucy dahil nais siyang pakasalan ni Dan at pinigilan naman ito ni Romeo. At bago pa matapos ni Dan si Romeo ay inakit ito ng dalaga ng napakasexing kasuotan. Saka dinala ni Happy si Natso sa sibat nito upang makabalik sa dating size. Tapos binigyan ito ng apoy ni Romeo at sinuntok ng malakas ang kalaban. Kalaunan ay nagliwanag ang dingding at nakita nila ang malaking parte ng orasan subalit nakita rin ito ni Coco. Samantala hindi na kinaya ng Jigglebot boss ang 100 push-up kaya umatake na lang sila ng malakas na fart technique sa mga libro. Dahil nahilo si Kana ay natuklasan nila ang lihim na pinto, hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng malaking bahagi ng orasan. Dahil sa card ay nalaman ni Wendy ang magandang balita subalit umatake ang pinuno ng malakas na fart technique sa pagmumukha ni Erza. Saka inatake din ng mga ito sila Kana at Carla. Subalit dumating si Erza na galit silang tinuruan ng leksyon. Naghuhukay pa rin si Gajil nang maramdaman nitong may nagmamasid dahil nandoon pala si Samuel. Nagising na si Dan pero tinanggap naman nito ang pagkatalo kaya tinanong nila ito tungkol sa misyon. Pero ang walang kwentang talambuhay ni Dan ang ikinwento niya at kung paano siya nabasted ng napakaraming mga babae. Hanggang sa maging miyembro siya ng Legion Corps at sinusunod niya lang ang utos ni Master Byro pero hindi niya pwedeng sabihin ang sikreto ng grupo nila. Nagpalaki sila Panther Lily at Samuel saka nagsimulang maglaban habang naguhukay pa rin si Gajil hanggang sa mahulog sila at nakarating sa mga estatwa. Sa itaas ay naglalaban pa rin ang dalawang exceed kung saan ipinakita ni Samuel ang talino sa pakikipaglaban kaya natatalo niya si Lily. Sinubukan itong likuran ni Lily kaso nakailag, tapos siya pa ang nasakal ni Samuel. Inurong ni Gajil ang kamay ng orasan at lumabas ang isa pang orasan. Pero bago mabasa ni Levi ay kinuha na nito ang hinahanap na parte ng orasan kaya lumabas ang tagapangalaga ng bato upang tapusin sila. Kaya nagpalabas ng langis si Levi upang pigilan ang paggalaw nito saka naghagis si Droy ng mga buto at binihag ito ng mga halaman. Saka umakyat si Jet ngunit naputol ang baging at nahulog ang lalaki na iniligtas ng mga dahon ni Droy. Nang subukan muli nito ay nadulas naman siya sa langis. Kaya sinubukan ni Droy pero mabilis na napagod kaya tinamaan ng kalaban kaya si Gajil na ang kumilos. Sa itaas ay patuloy ang labanan ng dalawang machong pusa, habang si Gajil ay sinisikap na makarating sa itaas kahit pinipigilan ng guardian. Kaya inihagis niya ang parte ng orasan para gawing pain si Levi saka siya gumawa ng malaking espada na tumapos sa Guardian of the Stone na ikinabaliw ni Samuel dahil hindi umakma ang kalkulasyon niya. Kaya nawala ito sa sarili at mabilis na nabalibag ni Lily. Giit ni Samuel na mas iigihan niya pa ang kalkulasyon sa susunod kaya sinapok ito ni Lily papalabas. Samantala lumangoy si Liz Anna at nang makita ang drain plug ay inangat niya ito para maubos ang tubig sa lawa. At doon ay nakita nila ang isa pang piraso ng orasan pero napunta ito kay Mary Hughes. Kaya sumugod si Elfman ngunit kinontrol siya ng kalaban at ang mga kapatid ang tinamaan. Samantala ayaw pa rin tumigil ni Dan sa paghabol kay Lucy. Kalaunan ay dumating si Master Byro na nadismaya sa dalawa niyang tauhan. Saka pinagbantaan ito ni Natso kung hindi ibabalik ang parte ng orasan na kinuha kay Lucy. Binabasa din ng anak nila Alzac ang libro na Key of the Starry Heavens pero hindi nagustuhan ng bata ang malungkot na kwento. Nag-aalala na si Macau dahil baka maging pasaway na rin si Romeo katulad ni Natso. At tinutukso naman ng bida ang pugitan ni Byro kaya nagbuga ito ng tinta na isang asido. Sinuntok din ito ng bida kaso napatalsik lang siya nito saka naglaban ng tinta laban sa apoy. Iniligtas din ni Lucy si Coco sa atake ng pugita at iniligtas din ni Natso si Dan. Giit ni Byro
Byro na nakahanda naman silang ialay ang mga buhay para sa kanilang misyon. Samantala si Hughes ay ginamitan ng mahika si Mira upang mapalabas ang demonyong anyo nito. Agad naman itong kinalaban ni Elfman pero mas malakas ang kalaban sa kanya kaya pinasabog siya nito. Kalaunan ay nakita nila ang isang mesa kaya tila pagkakataon na ito para mag-picnic. Subalit dumating ang mga naglalakihang Becky na nagmamay-ari daw sa kapatagan na pinagkakainan naman ng mga dala ni Erza. Dahil dito ay nilabas niya ang espada at tinuruan ng leksyon ang mga ito. Nagising si Mira na tinatalo na ng demonyo ang mga kapatid sa utos ni Mary Hughes. At gamit ang malakas na mahika ay sabay-sabay nitong tinapos ang magkakapatid. Subalit nakaligtas sila dahil sa isa pang transformation ni Mira na Satan Soul Halfes. Giit ni Elfman na pinagbawalan daw ng master ang ate nila na gamitin ito. Nabihag si Natsu ngunit iniligtas siya ni Aquarius na nagagalit dahil tinawag siya sa konting tubig. Saka niligtas ni Romeo ang bida, tapos gumamit ng magic sa bunganga ng pugita at saka ito binugahan ni Natsu ng apoy pero tinamaan siya ng galamay at nakaramdam ng motion sickness. Giit ni Byro na ang Archbishop ng Zentopia ang nagbigay ng tungkulin sa kanila na kolektahin ang mga bahagi ng Infinity Clock upang mapigilan ang masasamang loob na gamitin ito. Ngunit naisip ng ating bida na may iba talagang balak gawin sila Byro kaya inalag siya ng pugita. Natumba si Kenone dahil naririnig na naman daw niya ang boses. Tumatakbo naman sila Elfman at Lysana upang hindi madamay sa labanan ng dalawang halimaw. Ginamit ni Hughes ang magic wand upang mapalabas ang kapangyarihan nito at pinasugod kay Mira Jane na nakipaglaban ng napakatindi sa ere na siyang pumipinsala sa buong paligid dahil sa lakas ng mga magic power ngunit napabagsak ito ni Mira at inatake ng mas malakas pang kapangyarihan hanggang sa matalo nito si Mary Hughes. Natatakot si Elfman dahil baka mawala sa sarili ang ate nila pero nakitang nakontrol naman ito ni Mira. Dahil ang kinakatakot pala ni Elfman ay minsang winasak ni Mira ang isang syudad. Tinawag ni Lucy si Taurus at pinagpuputol ang galamay ng pugita pero na-enjoy nito nang makitang nakatuwad si Lucy. Tapos sabay na umatake sila Lucy at Romeo upang pigilan ang pugita. Sila Natsu at Happy naman ay sumugod at tuluyang napatalsik ang malaking pugita na ikinahanga din ni Byro. Samantala ang Archbishop ng Zentopia ay nararamdaman daw na malapit na ang katapusan. Nagsimulang magliwanag ang mga bahagi ng orasan na siyang ikinakatakot ng Arsobispo ng Zentopia at may narinig din si Kenona. Pinagpahinga muna ni Byro ang alagang pugita. Saka tinatanggal nito ang bisa ng mga atake ni Natsu kaya nang sumugod ay nagawa niyang mapatalsik at hindi rin matawag ni Lucy si Taurus dahil sa kakayahan ni Byro. Tapos tuluyan itong pinagbubugbog ang bida. Kaya tinawag niya si Happy pero nahulog silang dalawa dahil kay Byro. Pero naisip pa ng bida na kung matatalo niya si Byro ay para niya na ring natalo si Gildarts. Nababahala si Kinana sa nangyayari sa kanya, ngunit alam niya ring noon ay naging isa siyang ahas at meron siyang isang kaibigan na susundo daw sa kanya. Samantala kahit nagugulpi ay wala pa rin bakas ng pagsuko kay Natsu kahit na mukhang hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Subalit bumangon pa rin siya at tinamaan sa mukha si Byro pero tiniris lang siya nito na parang ipis. Saka minaliit nito ang fairy tale na nagtatrabaho lang daw para sa salapi. Nagkaroon ng lakas si Natsu ng kainin ng apoy ng mga kandila. Samantala naririnig na daw ng Arsobispo ng Zentopia na dumating na ang panahon ng pagwawakas. Naisip ni Cardinal Lapointe na merong traidor na naglabas ng impormasyon tungkol sa orasan kaya ipinapatawag niya ang pari na nakaligtas sa nakaraang pag-atake. Habang kasalukuyang nakikipaglaban ng bida ng walang mahika pero nakakawawa siya. Sa kabila ng sitwasyon ay nakuha pang landiin ni Dan si Lucy kaya inihagis sa kanya ni Byro si Natsu. Saka ipinaglaban ni Happy na mali ang pananaw nito tungkol sa kanilang guild. Kaya mas nainis si Byro at nagpa siya na tapusin sila ng Divine Arrow subalit pag-atake nito ay hindi tumama dahil kay Coco. Dahil naniniwala si Coco na kung misyon talaga nila ang kaligtasan ng mundo ay hindi dapat sila pumatay ng mga tao. Pero siya ang unang tatapusin ng boss ngunit sa tamang pagkakataon ay dumating si Erza gamit ang adamantine armor. Saka dumating na rin ang iba pang mga grupo ng misyon na nahanap na ang bawat bahagi ng orasan. Pero ayaw pumayag ni Byro dahil pagmamayari daw ng Zentopia ang orasan. Kaya sabay-sabay na umatake ang mga fairy tale wizard upang ipaintindi sa matigas na kokote ni Byro pero lahat ng ito ay pinawalang bisa ng kalaban. Kaya naisip ng mga salamangkero na kailangan nilang lumaban ng pisikal. Nang magkaroon si Lucy ng pangitain tungkol sa paparating na kaguluhan sa kalumutang ang mga parte ng orasan hanggang sa mabuo ito at nagliwanag sa buong paligid. Narinig ng mga tao ang nakabibinging tunog ng kampana na ikinabahala ng fairy tale. Saka dumating ang tunay na mga kalaban na walang iba kundi sila Midnight. Giit ni Midnight na siya na daw ngayon si Brain II at gamit ang orasan ay tatapusin nila ang mundo. Nang umatake si Midnight ay walang kwenta ang shield ni Dan at hindi rin ito mapawalang bisa ni Byro. At napag-alaman na dapat pala ay hindi nila kinolekta ang mga parte ng orasan dahil ito lang pala ang hinihintay ng bagong orasyon says ni Midnight. Nang umatake si Natsu ng apoy ay sinalag ito ni Erigor ng Storm Magic. Si Razor naman ay mas bumilis pa na parang isang mabangis na hayop. At si Cobra ay naglabas ng matinding kapangyarihan na inatake ni Natsu ngunit bigla sila nitong pinasabog kaya napinsala ang magkakaibigan dahil na rin sa bilis
pagkikilis ni Racer. Si Erigor naman ay pinatalsik sila Erza at Gray, habang si Dan ay handang protektahan sila Lucy pero nang makita nito si Angel ay bumaliktad din ito kaya kinuryente ng kalaban. At dahil mas malakas na ngayon si Angel ay pinalabas nito ang napakalakas na spirit na nagpasabog sa buong lugar. Samantala nagtataka rin ng Magic Council kung paano nakatakas sa kulungan ang Orasyon 6. Pero pinaghihinalaan nila ang isang parte ng simbahan na dumalaw doon kaya ipinag-utos kay Lahal na mag-imbestiga tungkol dito. Nang magising si Natsu ay nasa loob na sila ng Blue Pegasus Christina dahil iniligtas sila ng mga ito mula sa gumuhong lugar. Kalaunan habang nakatingin sa libro ay napagtanto ni Lucy na nagkamali siya ng interpretasyon dahil dapat ay hindi nila kinolekta ang mga bahagi ng orasan. Pero hindi siya sinisisi ng mga kasama dahil mahirap naman talaga ang ibinigay na palaisipan ng kanyang ama. Samantala nais makausap ni Byro ang Archbishop ngunit ayaw pumayag ng Cardinal. Samantala nakakulong pala si Coco sa salang pagtataksil sa Legion. Sa kamuling narinig sa mundo ang tunog ng Infinity Clock dahil ang Orasyon 6 ay pinag-aaralan kung paano ito mas magagamit sa kasamaan. Samantala nakabalik na rin ang Raijin Tribe upang tumulong na pigilan ang Infinity Clock. Ang Orasyon 6 naman ay naghahanda na wasakin ang isa pang simbahan kahit meron ng mga bantay. Nagkaroon ng pagsabog saka dumating sila Cobra at Angel. Saka pinalabas ni Angel ang isang spirit at tinapos ang mga bantay. Gumamit pala ng concealment magic ang pari upang protektahan ng simbahan ngunit nalaman ito ni Cobra kaya pinasabog ang buong lugar. Nang magising si Kinana ay kumuha ito ng tinidor saka nagsulat sa dingding ng mga kakaibang simbolo. Ipinatawag ni Cardinal Lapointe ang Legion Corps upang ipakilala ang bago nilang miyembro na isang dating bilanggo na si Gottman Kubrick na master ng Rupture Magic. Samantala nasa paglalakbay pa rin sila Gildarts at Loki sa pag-iimbestiga sa mga winasak na simbahan. Humingi naman ng pabor si Dan na palayain si Coco kung magtagumpay sila sa misyon. Nagtungo naman sila Hall mula sa council upang magtanong sa Cardinal kung may kinalaman ito sa pagtakas ng Orasyon 6 ngunit itinaboy lang siya ng Cardinal. Samantala inaalam na nila Levi ang ibig sabihin ng isinulat ni Kinana sa pader na may kinalaman sa Infinity Clock at naisip ni Kana na gamitin ang mga cards upang malaman ang lokasyon ng Orasyon 6 na kasalukuyan ay pinaglalaroan ng mga militar. Nalaman ni Kana ang posibleng kinaroroonan ng mga kalaban kaya gumawa ng mga team ang master upang magtungo sa mga lokasyon. Samantala dahil ayaw sabihin ng nakaligtas na pari kung sino ang mga tagasunod ni Neville ay tinuruan niya ito ng leksyon sa harapan ni Coco. Nagalit si Dranbolt dahil tinukso siya ng mga kasama na walang ginagawa upang pigilan ang Orasyon 6 ngunit pinigilan siya ni Lahal. At nakiusap din si Lahal na kailangan niya muli ng tulong nito pero tila wala ng pake si Dranbolt simula nang iwan niya ang fairy tale sa Tenru Island. Totoo nga ang hula ni Kana dahil natagpuan nila si Jackpot na sabay nilang inatake pero kinontra nito ng yelo ang apoy at muntik tamaan ni Elfman si Natsu. Tinawag ni Lucy si Cancer at muli silang umatake ngunit nagpalabas ng steel wall si Jackpot. Habang patungo ang mga kasama sa mga destinasyon ay hawak ni Kana ang mga card nila para sa komunikasyon. Naka-jackpot ng kidlat si Jackpot na ginamit kay Lucy. At sa pagsugod nila Natsu ay nilagyan sila ng napakaraming balahibo. Pinaggugupit lang ito ni Cancer saka nabatukan sila ng mga kaserola. Magkakasama naman ng tatlong pusa nang puntahan rin sila ni Samuel. Dahil sa ulan ay natawag ni Lucy si Aquarius pero nagalit ito dahil tinawag lang siya sa putikan. Ngunit inatake na rin ito si Jackpot at sumabay pa sila Elfman at Natsu pero pinabalik ng kalaban ng tubig at tumama ito sa dalawa. Magkasama naman sila Bixlo at Wendy nang atakihin sila ng kapangyarihan ng Grim Reaper. Inatake sila muli nito ng malakas na hangin na pinigilan ni Bixlo. Saka naglagay ng buff si Wendy upang makalipad sila ngunit nilipad lang sila ng malakas na hangin ni Erigor. Tapos iniangat nito ang kalawit at inatake sila ng kidlat kaya lumaban sa kanya si Wendy ngunit nagpatuloy ang atake kaya sinalag ni Bixlo ngunit natalo ang mga babies niya. Pero nailipat na niya ang mga kaluluwa sa ibang manika saka inatake ang Grim Reaper na nakailag. At sa muling pag-atake nito ay kinontra na naman ni Wendy. Kaso tinangay ang mga baka saka itinulak ni Bixlo ang bata kaya siya lang ang nabagsakan ng napakaraming baka. Giit ni Samuel na nais niya sanang makipagtulungan pero walang maiintindihan ng mga Bopals na sila Lily at Happy kaya si Carla na lang ang kinausap niya. Samantala pagdating nila Gajil ay sinunog na ni Gottman ang simbahan at pinapahirapan ang dapat nakagrupo nito na si Hughes saka sinipa ito patungo sa dalawa. At gumamit ng magic upang pahirapan pa si Hughes. Kaya sinuntok ito ni Gajil subalit nakailag. Saka ginamitan sila ng Rupture Magic na puminsala sa kanilang dalawa. At dahil nasa loob na ng katawan nila ang mahika ay nasasaktan sila nito ng walang tigil. Nagtanong sila Gildarts ngunit hindi sila pinapasok ng sister. Kaya gumamit sila ng molding magic upang makapasok at nakita nila sa loob na para itong mga zombie kaya sinaktan nila ang mga ito dahil parang mga baliw na ayaw silang tigilan. Hanggang sa nalaman ni Gildarts sa mga dummy lang pala ang mga ito na ginawang mga bantay. Magkasamang nagimbestiga sila Lahal at Dranbolt tungkol sa bagong Orasyon 6. Natuklasan din nila na hindi pa tuluyang namamatay ang mga biktima. Nakita nila Gracie Angel ngunit nandoon din si Dan na patay dito. Saka tinawag ni Angel ang
ang anghel ng liwanag ng araw na si Shamsil na agad na sinuntok si Dan. Umatake naman sila Freed at Gray pero nakiliti lang daw ito. Tapos inatake sila nito gamit ang liwanag. Napabagsak ni Cobra sila Evergreen at Max. Sunod nitong inatake si Erza na nakagamit naman ng adamantine armor. Saka gumamit siya ng Robe of Yuan ngunit hindi niya pa rin matamaan si Eric at siya pa ang tinamaan nito sa pressure point. Saka patuloy itong nagwala dahil nais niyang mabawi si Cubilius. Pagpasok nila Lahal at Dranbolt ay inakala nila na si Wendy ang babae kaya inanyayahan itong sumagot para sa imbestigasyon. Sinusubukan naman iligtas ni Wendy si Bixlo ngunit inatake na siya ni Erigor. Pero nagpatuloy ito sa pagpapagaling sa kasama kaya muling inatake ng kalaban dahil ayaw nitong mang-iwan ng kaibigan dahil dito ay naalala ni Erigor ang dating mga kasamahan. Nagtataka naman si Dranbolt dahil kamukha talaga ni Katja si Wendy. Giit ni Katja na sumuko na siyang mabuhay dahil isa-isang namatay ang mga kaibigan niyang mula sa mga pinasabog na simbahan. Subalit kalaunan ay sumabog ang isang spirit ni Katja dahil dumating si Racer kaya iniligtas ito ni Dranbolt sa mabilis na kalaban. Ngunit nagpatuloy si Racer sa pag-atake na parang isang mabangis na hayop. Kaya pinapatakas na sila ni Dranbolt dahil siya lang ang may kakayahang labanan ito kaya sa sobrang bilis ng dalawa ay halos hindi na sila makita. Subalit natatalo siya ng kalaban dahil walang training ang kanyang katawan. Naaalala ni Erigor ang nakaraan kaya nagalit ito at inatake sila Wendy ngunit lumaban pa rin sa kanya ang batang mage sa pamamagitan ng pagpapagaling dito kaya sariling alaala ng Grim Reaper ang tumapos sa kanya. Giit ni Katja na sila ang mga kaapo-apuhan ng tagasunod ni William Neville at ang palatandaan nito ay ang mga marka sa katawan. Subalit dumating si Dranbolt dahil natalo pala siya ni Racer na pinuntirya si Katja at ginamit ang anti-link sa babae saka nagliwanag ng malakas. Pagkatapos nito ay hindi nila alam kung anong ginawa ni Racer. Ngunit ang malinaw ay nawala na ang kapangyarihan ni Katja kaya naglalaho na ang celestial spirit nito. Samantala magkakasama ang mga pusa habang inis na inis si Natso dahil hindi nila matamaan ang kalaban dahil palagi silang nakukontra ng mga mahika ni Jackpot. Nakarating na rin sila Gildart sa dulo ng lugar kung saan nila nakita ang isang babae na nagngangalang Michelle Lobster. Kaya nagtaka sila kung sino ang babaeng kasama ni Lucy. Kaagad silang nag-report sa guild tungkol sa nalaman. Tapos nabalitaan pang inatake ng 6 generals ang Cardia Cathedral. Ginamit din ni Warren ang telepathy upang sabihin kina Lucy na isang impostor ang Michelle na kasama nila. Ngunit abala si Natso pero hindi talaga siya makalapit kay Jackpot. Saka umalis na ito na agad na nagtungo sa isa pang simbahan upang pasabugin. Aatake sana si Max kaso nasipa siya ni Cobra, ngunit isa pala itong trap saka umatake si Erza ngunit nakaatake pa rin si Eric saka tatapusin ang ulo ni Erza kaya pinrotektahan ito ni Max. Narinig naman ni Cobra na may kailangan na siyang gawin kaya iniwan na rin ito sila Erza. Samantala ginamit rin ni Angel ang kanyang anti-link sa isa pang ninuno ng tagasunod ni Neville at meron na lang silang dalawang hinahanap samantala na wala na ng malay si Gray. Samantala muling naglaban sila Samuel at Lily dahil ayaw sabihin ni Samuel ang mga nalalaman tungkol sa ibinigay na misyon sa kanila ng Cardinal na pinaghihinalaang ginagamit lang ang Legion Corps sa pansariling interes nito. Gayunpaman ay handa pa rin daw si Samuel na sundin ang utos ng Cardinal. Ngunit ngayon ay natalo na naman siya ni Lily dahil hindi rin sigurado si Samuel sa landas na tinatahak nila. Hindi pa rin makalapit si Gajil dahil sa Rupture Magic ni Gottman. Ngunit natrap na pala ito ni Juvia gamit ang tubig at nang ginamitan siya ng Rupture ay naging limitado ang pinsala dahil sa tubig niyang katawan. Saka naman umatake si Gajil gamit ang napakalaking espada nito na nagpabagsak kay Gottman. Samantala nalaman nila Bixlo na kinokontrol lang pala si Erigor kaya naging kasapi ito ng bagong orasyon 6 ngunit dahil kay Wendy ay natanggal ang mahika na kumokontrol sa kanya. Si Midnight naman ay natagpuan na rin nila Alzac at Biska na agad niyang inatake kaso hindi tumama tapos nakipagpalit ito ng lokasyon kay Alzac at siya ang tinamaan ng sariling magic. Nang umatake si Biska ay lumihis lang ang bala niya at siya pa ang napinsala ng kapangyarihan ni Midnight. Samantala gumamit na rin ng anti-link si Jackpot na ipinagtaka ni Byro. Saka dumating si Natso na sa pagkakataong ito ay tinamaan na siya dahil pinawalang bisa ni Byro ang kanyang kapangyarihan dahil nagalit ito sa pag-atake niya sa simbahan. Kaya naman tinamaan na ito ng malakas na Roar of the Fire Dragon ng bida. Nadat na nila Erza na nagamitan na rin ni Cobra ng anti-link ang isa pang tagasunod ni Neville kaya napalabas na ni Midnight ang bungo ni Neville at nabasag ito. Dahil dito ay tuluyan ng mapapasailalim sa kapangyarihan ng Infinity Clock ang mundo kaya lumabas ang napakalaking skyship na siya palang tunay na anyo ng Infinity Clock. Saka inamin ni Gottman na ang mastermind talaga ay ang Cardinal pati na ang Archbishop na ginamit lang pati ang Legion Corps. Kalaunan ay umulan ng mga sibat na may kadena sa buong syudad. At sinabi ni Byro na misyon niyang ibalik si Lucy kahit hindi niya rin naiintindi
maintindihan ang sitwasyon. Nalaman din nilang si Jackpot pala ay walang iba kundi ang evil staff na si Clodoa. Saka pinag-utos nitong magpakilala na ang isa pa nilang member na si Imetasha pero hindi naniniwala si Lucy. Napaiyak naman ang babae dahil totoo pala ang sinasabi ni Clodoa dahil isa pala siyang member ng New Oración 6 upang gamitin ang fairy tale para hanapin ang mga parte ng orasan. Susuntukin sana ito ni Natsu pero pinigilan ni Lucy kaya tinamaan ng bida ng atake ni Imetasha. At nang batuhin si Byro ng gold seal ng Archbishop ay naging sunod-sunuran na lang din ito na parang aso. Inatake ni Imetasha si Lucy upang mawala ng malay habang nag-report naman si Elfman tungkol sa sitwasyon. Nakasama ni Natsu sa kulungan ng Jigglebot gang ngunit biktima lang rin ng mga ito. At nang sinuntok ng bida ang bakal ay tumalsik siya dahil sa magic barrier. Kaya pinigilan na siya ng Jigglebot gang na magpagod sa wala. Saka binigyan nila si Natsu ng costume pero mukhang tanga daw ito. Kwento ng mga ito na sinubukan nilang nakawin ng mga parte ng orasan para sila ang maghari sa mundo pero nahuli sila at ikinulong. Ngunit natuwa ang mga ito nang malaman na planong tumakas ni Natsu. Nakabalik na sila Elfman ngunit nag-aalala sa mga kaibigan na nabihag. Nagtungo sa kanila ang mga archaeologist at nagpakilala si Jean-Luc Neville na great-grandson ni Will Neville. Dagdag pa nitong kaibigan niya daw ang tatay ni Lucy. At isang araw ay aksidente na pa sa kamay ni Jude Heartfilia ang kamay ng orasan dahil sa negosyo. Dahil dito ay naghanap si Jude ng ligtas na lugar upang itago ito. Dagdag pa nitong ang nakakatakot na kapangyarihan ng Infinity Clock ay ang kakayahang manipulahin ang pag-iisip ng lahat ng mga tao. Kaya nakiusap ang mga archaeologist na pigilan ito ng fairy tale na agad naman na tinanggap ni Macau. Balak pala nila Midnight na isakripisyo si Lucy na isang celestial wizard upang tuluyan nilang makontrol ang Infinity Clock. Ngunit umaasa pa rin si Lucy sa nabuong pagkakaibigan nila ni Imetasha. Samantala ibinigay ng mga archaeologist kay Erza ang malaking martilyo na pangontra sa orasan. Si Lehol naman ay ipinaayos ang surveillance lacrima kaya nalaman niyang si Cardinal Lapointe pala ang nagpatakas sa Oración 6. Samantala ginamit ng Jigglebot gang ang mga puwet upang wasakin ang pader ngunit napakatibay nito. Sumakay naman ang mga salamangkero sa Christina na kinokontrol ni Ichiya ngunit biglang yumanig dahil napinsala ito. Dahil nandoon pala si Racer na inatake si Mira upang pigilan sila. Saka inatake rin ng napakabilis si Elfman. Kaya nag-transform si Mira at dinala si Racer papalabas ng skyship upang makapagpatuloy sila sa misyon. Sa ibaba ay nagpatuloy ang labanan ng dalawa subalit nasipa ang dalaga dahil sa bilis nito. Pero winasak ni Mira ang bato at ginamit ang Satan Soul Halfes upang kalabanin ang mas pinalakas na Racer. Samantala si Kinana ay naglalakad sa kawalan habang ang Jigglebot gang ay nakagawa ng apoy at nagpanggap silang nasa panganib. Kaya pinakawalan sila ng mga bantay pero pinagsasapok ng bida ang mga ito. May dumating pang mga kalaban ngunit ang Jigglebot gang na daw ang bahala kaya inatake sila ng nag-aapoy na utot saka sumabog. Nakita nilang nakakulong din si Coco na nais sumama at nakarating kaagad kay Lapointe ang pagtakas ng bida samantala isasagawa na ni Midnight ang spell kay Lucy. Nag-report sila Hall sa Magic Council na ang Cardinal ang mastermind ng pagtakas ng Oración 6. Samantala bulag naman ang mga tagasunod ng Arsobispo na hindi nila alam na kinokontrol lang ni Cardinal Lapointe. Nag-iisip naman si Byro kung tama pa ba ang pinapagawa sa kanila nito. Ngunit paparating na rin ang ating mga bida sakay ng skyship ng Blue Pegasus. Isinama ni Natsu si Coco dahil nais daw nitong tumulong. Ngunit bigla silang inatake ni Gothman saka sinipa niya ang mga mukhang puwet. Umatake ang militar sa Infinity Clock ngunit bumalik sa kanila ang bala nito. Kalaunan ay naging sobrang tanda ni Gajil at ang iba pang mga kasama ay naapektuhan din ng kapangyarihan ng orasan. Pero hindi naapektuhan si Erza dahil sa kanyang ancient weapon at ginamit ito upang paluin ang mga kasama kaya nagbalik na silang lahat sa normal. Samantala palihim na pumasok sila Guildarts kung saan nakita nilang mag-isa ang Archbishop kaya tinanong nila ito pero tila wala ito sa sarili. Saka nagpakita si Cardinal Lapointe na nagbantang hindi na sila makakalabas doon. Napakabilis naman ang labanan nila Mira at Racer. Subalit kalaunan ay tinamaan pa rin siya ni Mira Jane. Saka nagpatuloy sa habulan at muli na naman siyang tinamaan ng dalaga. Kaya mas nagpabilis pa si Racer at si Mira Jane naman ang kinawawa nito. Dahil sa sobrang bilis ay nagkakaroon na ito ng after image na walang tigil na inatake ang dalaga, kaya nagpa siya itong tumakas subalit kalaunan ay nagawa siyang mahuli nito, saka napakabilis na bumulusok patungo sa lupa kaya hindi maintindihan ni Racer kung paano siya nito nasasabayan. Pinaliwanag naman ni Mira na palagi kasing mas malakas ang taong nais protektahan ng mga kaibigan kaysa sa mga taong nais lang tumakas. Nang mapagtanto ni Racer na mamamatay lang siya kung patuloy na lalaban kay Mira ay sumuko na lang ito. Pinag-utos ni Midnight na pigilan ng dalawa ang fairy tale. Samantala ginamitan na ni Gothman ng Rupture Magic ang ating bida. At maging si Coco ay patuloy na pinahirapan nito kasama si Natsu. Ngunit hindi makagalaw si Gothman dahil pinigilan siya ni Hughes.
Pero pati siya ay pinahirapan lang ng Master of Rupture Magic ngunit nagpa siya itong magsakripisyo upang makatakas ang dalawa. Umatake naman ang mga sundalo ng Zentopia sa Christina ng Blue Pegasus ngunit saglit lang sila nitong tinapos. Subalit pipigilan pa rin sila ni Byro kaso pag-atake ay tumalbog lang sa katawan ng Pugita, kaya tuluyan itong nakapitan ang skyship na pinigilan ng mga kasama kaso tinutunaw na ito ng Pugita. Ngunit nais din tanungin ni Byro ng personal ang Archbishop tungkol sa mga utos nito. Samantala nagpalabas ng mga kadena ang Christina upang hindi makatakas ang octopus kaya bahala na daw ang fairy tale na ayusin ang iba pang mga gulo. Pagdating nila Natsu ay nakitang kaharap ni Gildarts ang Cardinal. Ngunit nakilala ito ng bida na si Master Zero ng Orasyon 6. Nakarating kay Warren ang natuklasan nila Gildarts, kaya nalaman na rin ni Byro na ginawa lang puppet ang Arsobispo. At mainit na sila Natsu at Gildarts pero ginawang bihag nila Point si Lucky. Kaso tinulungan sila ni Byro dahil sa nalaman. Kaya naman nasuntok ito ni Gildarts na tumalsik at nagpayanig sa paligid dahil sa lakas ng kapangyarihan. Naramdaman ni Imatasha na paparating na ang mga kaibigan ni Lucy pero hindi daw niya ibibigay si Lucy sa mga ito. Sa kabila nito ay nagbanta pa rin si Zero dahil huli na daw ang lahat. Giit nila Midnight at Imatasha na kailangan nilang ialay si Lucy dahil may kinalaman sa mga Golden Key ang pagbubukas ng tunay na kakayahan ng Infinity Clock. At tuluyan nang naglaho sila Point dahil isa lang din pala siyang puppet. Naisip naman ni Byro na patayin si Lucy bago pa nito tuluyang mabuksan ang Infinity Clock. Pero agad na sumugod si Natsu na pinatalsik lang nito kaya si Gildarts na daw ang bahala. Si Samuel na daw ang gagawa sa nais ni Byro kaya hinabol siya nila Happy kaso tinanggal ni Byro ang mga magic power nila. Sila Ursa ay nagtungo at balak namang iligtas si Lucy habang kinakalaban ni Gildarts si Byro na hindi tinatabla ng magic power kaya naglaban sila ng pisikal na lakas. At kasalukuyan na pinapagaling ni Wendy ang Arsobispo pero nahihirapan siyang gawin ito. Dumating si Samuel ngunit inatake ito ni Imatasha dahil hindi pa nito pwedeng patayin si Lucy hanggang hindi nabubuksan ang Infinity Clock. Nawala na rin ng gana si Gottman nang malaman na nilinlang lang sila ng Orasyon 6 at hindi sa Arsobispo nang gagaling ang utos. Kasalukuyan namang itinuturo ni Coco ang daan patungo sa Infinity Castle. Sa labas ay gumawa ng barrier ang Roan Knight sa pamumuno ni Captain Lahal upang magkaroon ng ligtas na matutuluyan ng mga tao. Samantala ipinakita na rin ni Gildarts ang kanyang pisikal na lakas kay Byro. Naisip ni Happy na kung matatalo nila ang mga miyembro ng Orasyon 6 ay matatanggal ang ownership ng mga ito sa Infinity Clock upang makawala si Lucy, at agad din nila itong ipinarating kila Natsu sa pamamagitan ng telepathy ni Warren subalit nakasalubong nila si Cobra na agad silang inatake. Dahil dito ay nagpaiwan si Ursa upang makapagpatuloy ang mga kasama. Sunod naman ay nakita nila si Angel kaya nagpaiwan naman si Gray upang kalabanin ito. Kalaunan ay inatake sila ni Midnight at sa pagkakataong ito ay si Gajil naman ang nais kumalaban dito kaya pinilit ni Elfman si Natsu na sumama sa kanila. Biglang dumating ang slime ni Sugar Boy kaya sinabi ni Ursa ang kasalukuyang sitwasyon ngunit hindi na ito nakaligtas sa ginawa sa kanya ni Cobra. Pag-atake ni Gajil ay lumiko lang ang bakal. Kaya pinagtutusok niya ang kalaban saka kumain pa ng bakal at gumamit ng roar, tapos nagtungo sa likod pero pinatama sa kanya ni Midnight ang sariling atake. At nakapitan pa rin ito ang kalaban at inatake ng Iron Sword pero siya ang nalikuran ni Brain number 2. Naiinis naman si Gildarts dahil napakahina daw ng suntok ni Byro kaya sinikmuraan niya na ito at hindi nakahinga ang kumag sa lakas. Meron na daw gagawin si Midnight kaya pinatalsik si Gajil na nailigtas naman ni Gildarts pero naputol ang poste at dalawa silang nahulog. Hindi man maamoy ni Natsu si Lucy ay nahanap niya naman ang amoy ni Michelle. Kaya nakita na rin nila ang dalaga ngunit binabantayan ito ni Imatasha. Nakaligtas ang guild sa bangungot ng Infinity Clock dahil sa dating master. Ang ibang kasamahan ay may enchantment ni Freed habang hinahanap si Kinana. Umatake na si Natsu ng apoy at sumuntok si Elfman ngunit nasipa siya ni Imatasha patungo kay Coco na muntik ng mahulog. At dapat silang mag-ingat dahil pinupuntirya ni Imatasha ang kanilang vital points. Muling umatake si Elfman kay Imatasha ngunit hiniwa siya nito kaya dumating si Natsu at pinatalsik ang babae habang inililigtas ni Coco si Lucy. Subalit hindi daw nakakaramdam ang katawan ni Imatasha. Sa kabila nito ay umatake pa rin ang bida na sinalag ng sandata. Si Elfman ay tumalon at nag-full takeover subalit nahuli pa rin siya ng mga ugat ng dalaga kaya gumamit si Natsu ng mas malakas na apoy ngunit nahuli din siya ng mga ugat nito kaya si Coco naman ang umatake pero wala din siyang kwenta sa kalaban. Sa kabilang banda ay kinakalaban ni Urza si Cobra ngunit mahahalatang mas malakas ito sa kanya. Ngunit nagsuot pa rin siya ng Flame Empress armor pero hindi talaga siya makalapit kay Eric. Kaya ang sunod niyang isinuot ay ang Thunder Empress armor at inihanda ang malaking sibat na ipinang-atake kay Cobra. Samantala pinalabas na ni Angel si Shamsil na agad na inatake ni Gray ngunit tinapos siya nito pero isa lang palang yelo dahil nasa likod ang binata at tuluyang tinapos si Shamsil at nang mawasak ang mga golden coin ay nasaktan si Angel. Subalit tinawag pa nito ang isang angel na si Barakiel kaya pinrotektahan ni Gray ang sarili gamit ang yelo kaso napakalakas ng magic power
power nito mabuti na lang ay iniligtas siya ni Dan. Inatake din siya ni Barakiel ngunit dahil sa shield ay nakalapit siya at tinusok ito sa dibdib kaya nasaktan na naman si Angel. Subalit gumamit pa ito ng maraming golden coin at tinawag naman si Raguel na dahil sa high frequency attack ay nawasak ang armor ni Dan. Nalaman pa ni Gray na ginagamit pala ni Angel ang sariling lifespan upang mapasunod ang mga summon. At dahil din dito ay nagka-crack na ang summon pati ang kanyang katawan subalit ipinag-utos pa nito kay Raguel na atakihin si Gray dahil ayos lang daw kay Angel na maglaho. Sa kabila nito ay matapang na sumugod si Gray at nais tulungan ng dalagang naging utak-ipis dahil sa magic power dahil kailangan nitong mapigilan ang summon para mailigtas din si Dan subalit sama-sama silang nilamon ito, ngunit ginamit ni Gray ang ice magic upang protektahan ang dalaga. At nang makaligtas si Dan ay inihagis nito ang sibat kay Angel at dahil na rin sa kapangyarihan ni Gray ay napaalis nila ang halimaw na summon ng dalaga. Dahil dito ay nagtataka si Angel kung bakit siya iniligtas ni Gray. Giit ng binata na alam niyang nalunod lang ito sa sariling kapangyarihan. Samantala unti-unti nang sumasanib si Lucy sa Infinity Clock kaya kailangan na nilang matalo ang tatlong natitirang kalaban. Sa pag-atake ni Erza ay naririnig daw ni Eric na nagmamadali itong matalo siya bago pa higupin ng orasan si Lucy. Kaya nagbago na naman siya ng armor at kinalaban ng Poison Dragon Slayer. Kinausap naman ni Warren sila Romeo, Happy at Lily na tulungan si Natsu. Subalit dumating si Byro dahil nahulog si Gildart sa Infinity Castle. Nais pa rin daw patayin ni Byro si Lucy bago pa ito maging isa sa Infinity Clock. Ngunit sinabi ng Arsobispo na meron pang ibang paraan. Patuloy ang pag-atake ni Imatasha kay Natsu nang tamaan ito ng apoy ni Romeo at habang patuloy ang atake ng bata ay nadismaya daw siya kay Michelle kaya nakaramdam ng pagkalungkot ang babae. Ngunit sa utos ni Midnight ay pinatulan niya na rin si Romeo kaya inatake siya ni Natsu ng apoy at muntik nang mahiwa ang bida. Sa kapinangako ni Midnight na makakasama ni Imatasha nang magpakailanman si Lucy kapag sinunod siya nito kaya muling umatake ng mga ugat kay Natsu sa kabinalibag. Kalaunan ay dumating naman si Samuel para patayin si Lucy. Subalit pinagtanggol ito ni Coco dahil may iba pang paraan. Dahil dito ay napilitan si Samuel pero inatake naman siya ni Happy saka sinugod pa ito ni Lily upang matauhan. Nakita nilang lumuluha si Lucy kaya na lamang naririnig sila nito. Mas lalong nagalit si Natsu ngunit patuloy siyang hinarap ni Imatasha. Samantala napatalsik na naman ni Eric si Erza. Ipinamalita naman ni Warren sa mga kasama ang sinabi ng Arsobispo na magkakaroon pa sila ng oras kung wawasakin ang mga kadena ng Infinity Castle. Dahil sa utos ng Arsobispo ay makikipagtulungan na rin sa kanila si Samuel na wasakin ang mga kadena habang si Natsu ay sinusubukang talunin si Imatasha. Si Eric naman ay gumamit na ng Poison Dragon Roar kay Erza, subalit na protektahan ito ng Ancient Weapon. Saka ginamit ito ng dalaga upang wasakin ang isang kadena habang inaatake din si Cobra. Si Gajil naman ay kinain ito, sila Gildarts at Gray ay pinagpuputol na rin ng iba pang kadena. Maging si Gothman ay tumulong dahil kagustuhan ito ng Archbishop at sila Lily at Samuel ay nagtulungan. Nararamdaman ni Kinana na malapit ang kaibigan niya samantalang nakikipaglaban si Eric kay Titania, ngunit dahil malapit si Kinana ay na-distract ito dahil alam niyang ito si Cubilius. Subalit sinamantala ito ni Erza para atakihin siya ng Ancient Weapon na labis na puminsala sa lalaki at naramdaman naman ni Kinana na ito ang kanyang kaibigan. Pero si Natsu ay inatake na rin ang kapangyarihan ni Midnight dahil malapit na rin daw maglaho si Lucy. Ngunit hindi nagustuhan ni Imatasha ang sinabi nito dahil akala niya ay makakasama niya si Lucy kaya sinubukan niyang tanggalin ang dalaga mula sa Infinity Clock dahil naging masaya daw siyang naging kaibigan ito. Subalit dahil dito ay pinawalang bisa na rin ni Midnight ang imitation magic dahil si Michelle pala ay isa lang manika ni Lucy nung bata pa ito. Samantala kumain ng apoy ni Romeo si Natsu kaya bigla niyang nasuntok si Midnight at patuloy silang naglaban ng mga mahika habang nanganganib na si Lucy. Si Cledoa ay kakalabanin sila Elfman at Romeo at minamanipula naman ni Midnight ang apoy ng bida. Saka gumamit ito ng Genesis Zero at pinalabas ang mga hindi matahimik na kaluluwa upang kunin si Natsu patungo sa mundo ng kadiliman. Samantala naaalala ni Lucy nung bigyan siya ng manika ng kanyang ina. Subalit nang pumanaw ang ina ay nakalimutan niya na rin ang manika kaya itinago na lang ito ni Jude at isang araw ay nagkaroon siya ng buhay dahil sa kapangyarihan ni Midnight. At sa kabila ng kanyang misyon ay totoong napamahal na siya sa mga Heartfilia. Si Natsu ay napunta naman sa kawalan subalit nag-apoy pa rin siya dahil sa kagustuhang mailigtas si Lucy at dahil sa kagustuhan ding makaligtas ng dalaga ay nagawa nitong mautusan ang Infinity Castle na mapabalik si Natsu na agad namang sinuntok sa mukha ang Mastermind at meron pa itong malakas na spell sa kamao na nagmula din kay Lucy na dahilan kaya nagagawa ni Natsu na masabayan ang lakas ng kanyang katunggali. Ngunit naglabas ng nakakatakot na aura si Midnight at saka nagtama ang kanilang mga kapangyarihan ngunit nauubos na ang mahika ni Midnight kaya binugbog ito ng Fire Wizard at binigyan pa ng malakas na suntok sa pagmumukha kaya nakatulog ito at nahulog sa Infinity Castle. Subalit tuluyan nang naglaho si Lucy ngunit naririnig nila ang boses nito. Giit ni Warren na may pagkakataon pa sila dahil ayon kina Jinlock at Levi ay kailangang mag-focus
si Lucy na kontrolin ang Infinity Clock upang pagalingin ang mga nanigas na Celestial Wizard na tagasunod ni Neville upang mapigilan ang Infinity Castle sa tuluyang pagsanib sa kanya. Kagad naman itong ginawa ni Lucy kaya nakagawa siya ng liwanag na kumalat sa buong syudad. Samantala nahanap na ni Kinana si Eric at nalaman ng lalaki na ito ang kanyang ahas. Subalit dumating sila Lahal at Dranbolt at dahil ayaw ni Cobra na makipaglaban si Cubilius ay kusang loob na lang siyang sumama. Dahil sa ginawa ni Lucy ay napagaling niya na rin ang mga tagasunod ni Will Neville habang ang mga kasama ay sakay ng pugitan ni Byro. Makakatakas pa sana si Cledoa ngunit pinigilan siya ni Michelle at saka hinabol ni Natso kung saan tumalsik si Lucy upang mailigtas ito. Pagkatapos ng kaguluhan ay humingi ng tawad ang Archbishop dahil sa mga nangyari. At ang Legion Corps ay personal rin na humingi ng tawad sa fairy tale na pinatawad naman ni Makarov. Sinabi na rin nila Hal kay Dranbolt na nakabalik na ang mga core members ng fairy tale. Kaya natuwa si Dranbolt nang malaman na buhay pa pala si Wendy. Samantala sa guild ay nagsasaya na ang fairy tale kasama ang Legion Corps. Kalaunan ay nagpaalam na ang Legion Corps dahil gagawin pa nila ang utos ng Archbishop na siguruhing wala nang makakahanap pa ng mga bahagi ng Infinity Clock. Sinabi ni Romeo na ang nangungunang guild sa ngayon ay ang Sabertooth dahil mula nang magpalit ito ng malakas na master ay may sumaling 5 malalakas na salamangkero kaya naging number 1 ito. Ngunit nalaman nilang sila ang pinakakulelat ngayon na guild pero hindi ito alintana ng bida. Samantala sa lumang fairy tale building ay dinala ni Makarov si Gildart sa isang secret chamber saka binuksan nito ang gate upang ipakita ang Lumen Histoire o ang kaluluwa ng fairy tale. Dahil si Gildart daw ang nais ni Makarov na maging susunod na master. Habang nag-iisip ay sinugod na naman siya ni Natso na pinatalsik lang nito at nagtataka din sila kung bakit seryoso si Gildarts. Nag-uusap naman ang dalawang lalaki nang atakihin sila ng palaso ngunit kinain lang ito ni Sting saka binuga pabalik sa lalaki. At pinakilalang ito pala ang Dragon Slayer duo ng Sabertooth na sina Rogue at Sting. Kasama din nila ang mga pusa nilang sila Lecter at Frosh. Naiinis ang bida dahil ayaw siyang tulungan ni Happy sa pagwawalis ng bakura ng guild. Kaya tinawag siyang isip bata ni Max at nagkahamunan silang maglaban. Pagsugod ng ating bida ay pinagsisipalang siya ni Max. At sa muling pagsugod ay hindi niya talaga ito matamaan kaya gumamit ng buhangin si Max na sinubukang sunugin ng bida pero hindi niya magawa. Dahil dito ay lalong nag-init si Natso at gumamit ng Lightning Flame Dragon technique na nangsunog sa maraming mga puno sa likod kaya tinanggap ni Max ang pagkatalo ngunit naubos rin ang magic power ng bida. Napagtanto ng mga kasama na napag-iwanan na ng panahon ang kanilang lakas dahil sa pagkakakulong sa Tenru Island. Kaya nagtungo sila kay Palochka pero hindi sila welcome at pinaalis lang sila nito. Giit ni Makarov na kailangan niya na mag-retire kaya ang susunod na magiging master ay si Gildarts pero umalis pala ito at nag-iwan ng sulat. At habang master pa si Macau ay sinabi nitong tanggap na muli si Laxes sa guild. Tapos muling ipinasa ni Macau ang pagiging master kay Makarov. Kasunod nito ay nangarap na muli ang fairy tale na maging number 1 guild ng Fury Kingdom. Naiiyak si Wendy dahil parang si Palochka daw at si Sky Dragon Grandini ay iisa. Nag-iisip ang guild kung paano muli magiging number 1 guild nang sabihin ni Romeo na sumali sila sa kompetisyon pero tutol si Macau. Habang nag-uusap ay nagtungo sa kanila si Palochka at sinabi nitong hindi siya si Grandini na hinahanap ni Wendy. Dahil siya ay ang counterpart ni Grandini mula sa Edolas. Saka ibinigay nito ang isang spellbook na nagmula daw sa Grandini Dragon upang magkaroon siya ng bagong mga spell. Pagbalik nila sa guild ay pinagpipilitan pa rin ni Romeo na sumali sila sa Grand Magic Games upang malaman kung sino ang pinakamalakas na guild. Subalit nais din sumali nila Natso at Urza. Nag-aalangan si Makarov pero nang malaman na 30 million ang premyo ay nagpasya na rin siyang sasali ang fairy tale. At meron pa silang 3 buwan para magpalakas bago sumali sa tournament. Nagtungo ang guild sa beach upang mag-relax muna bago ang training. Ngunit sila Gray at Natso ay nagsimula na kaagad ng kanilang mga kompetisyon sa iba't ibang bagay. At nagkaroon sila ng mga grupo para sa isasagawang mga training. Habang nasa tubig ay nagbubuga ng malakas na apoy si Natso upang mas lumakas ang kapangyarihan. Habang si Lucy ay nagme-meditate upang mapalakas ang kanyang willpower. At sinabi ni Capricorn na ganito din ang pagsasanay na ginawa ng kanyang ina. Si Gray ay nagsanay ng kanyang yelo at si Wendy ay binabasa ang spellbook. Nagsasanay na rin pati sila Juvia at Urza. Si Natso ay pinapalakas naman ang kanyang katawan. At pagsapit ng gabi ay tinignan ng bawat kasapi ang magandang mga bituin sa kalangitan. Kinabukasan ay naramdaman kaagad nila ang pagtaas ng mga kapangyarihan. Nang biglang dumating si Virgo na nanghihingi ng tulong dahil nasa bingit ng pagkawasak ang Celestial Spirit World. Kaya gumamit ito ng mahika upang madala sila sa napakagandang mundo ng mga Celestial Spirit kung saan nakita nila ang Celestial Spirit King kaya tinanong ni Lucy kung ano ang nangyari. Subalit nais lang pala ng mga ito na mag-celebrate sila sa pagbabalik ng mga core members ng Fairy Tail kaya nagkaroon sila ng malaking salo-salo. Natuwa ang lahat sa pakikisalamuha sa mga Celestial Spirit at nakita pa nila ang napakaraming clue, ngunit si Taurus ay pangmamanyak ang inaatupag habang kain lang ng kain ng bida. Saka nagselo si Juvia sa ginagawa ni Gray kay Lucy. At kalaunan
Kalaunan ay tumugtog at umawit si Lyra upang mas ma-enjoy nila ang pagtitipon na inihanda ng mga celestial spirit kaya napaiyak na lang ang dalaga sa pagmamahal ng mga ito sa kanya. Subalit sinabi ni Virgo na ang katumbas ng isang araw doon ay 3 buwan sa mundo ng mga tao kaya naman hindi sila nakapag-training para sa Grand Magic Games. Nais ng Lamia Scale Master na si Oba babasama na sila ang maging number 1 sa tournament kaya papasalihin niya na sila Jura at Leon. Si Bob naman na master ng Pegasus ay nais na ring pasalihin si Ichiya. Na-excite si Sting nang malaman na sasali sila Natsu. At maging ang Raventail ay excited nang wasakin ng Fairy Tail sa tournament. Kahit wala ng sapat na panahon ng Fairy Tail ay nais pa rin magsanay nila Erza at Natsu nang may dumapong kalapati na may dalang sulat at sinabi nitong magtungo sila sa tulay. Ginawa nga ito ng grupo nang biglang naayos ang tulay. Saka tinulak ni Grace si Natsu para malaman kung ligtas ito bago sila tumawid. Kalaunan ay nakita naman nila ang grupo nila Jelal na tumakas sa kulungan. Giit ng tatlo na bumuo daw sila ng guild upang wasakin ang lahat ng Dark Guild at upang pigilan ang kapangyarihan ni Ziref na kontrolin ang mga tao tulad ng nangyari sa kanila. Ngunit kaya nila tinawag ang Fairy Tail ay para makiusap na mag-imbestiga sa tournament arena dahil naramdaman daw nila doon ang kapangyarihan ni Ziref. Ang kapalit ng kanilang pagtulong ay tutulungan sila ni Altair na mas lumakas gamit ang kanyang time arc subalit magiging napakasakit daw nito pero walang pake si Natsu basta lumakas. Kaya naman una itong isinagawa kay Natsu na namimilipit sa sakit kaya natatakot ang mga kasama. Dahil naaalala na ni Jelal ang lahat ng kasamaang nagawa noong napasailalim siya sa kapangyarihan ng Black Wizard ay nais niya na daw magpakamatay pero sinampal siya ni Erza. At sa inis nito ay gumulong ang dalawa patungo sa ibaba at napailalim si Erza kay Jelal. Saka sinabi ng dalaga na namiss niya talaga ito ng sobra at naghalikan ang dalawa, ngunit itinigil ni Jelal dahil meron na daw siyang fiancé kaya sinabi na lang ni Erza ay dapat talagang mabuhay siya para sa fiancé nito. Samantala iniinda ng mga kasama ang masakit na upgrade ng magic power. Tuluyan ang nagpaalam ang Crime Sorcerer Guild ngunit kalakip nito ang bagong tiwala na nabuo kina Erza at Jelal. Kalaunan ay tinanong ng mga kasama kung bakit nagsinungaling si Jelal na meron na itong fiancé. Sagot ng binata na hindi nila pwedeng mahalin ang mga tumatahak sa landas ng liwanag dahil magkaiba ang kanilang mga mundo. Ngunit tinukso pa ito ni Happy kaya nasipa siya ng dalaga. Pagbalik sa guild ay pagod na pagod sila at nakita na nag-improve ang iba pang grupo. Kalaunan ay sinabi ni Makarov na ang 5 magiging representative ay sila Natsu, Gray, Erza, Lucy at Wendy. Ipinagtaka ito ni Wendy kaya sinabi ni Erza na ang kanilang teamwork ang iniisip ng Master. Pero sila Laxus at Gildarts pala talaga ang nais ni Makarov ngunit hindi pa sila nakakabalik. Excited na ang mga tao sa paparating na Grand Magic Games na gaganapin sa Coliseum. Subalit pinagtatawanan ng mga tao ang Fairy Tail dahil palagi silang kulelat. Nalaman din nilang iba-iba ang mga laro sa tournament kada taon kaya magiging exciting sa kabinigay ni Makarov ang libro ng mga rules. Binasa ito ni Levi at sinabi ang mga rules kaya kailangan daw nilang bumalik sa panuluyan bago sumapit ang 12 midnight. Dahil dito ay may oras pa sila Natsu at Lucy. Nagimbestiga naman si Erza sa panuluyan upang tignan kung nandoon si Ziref. Habang sa labas ay nag-enjoy muna ang ating mga bida at niyaya ni Juvia ng date si Gray kaso dumating si Leon na may crush sa kanya. Tapos sinabi pa ni Leon na kapag nanalo sila ay lilipat sa kanila si Juvia. Habang iniisip ni Erza si Jelal ay nasira ang moment niya dahil kay Ichiya kaya sinapok ito at kuminang sa langit. At maging ang mga bata nito ay pinagsasapok niya rin. Samantala dumating na rin ang mga pambato ng kanya-kanyang mga malalakas na guild. Hindi alam nila Wendy at Carla na nagmamasid sa kanila ang isang nilalang. Nakamoy naman si Natsu ng dragon kaya pinuntahan niya ang mga ito nang makita ang Dragon Slayer duo ng Sabertooth. Kung saan minaliit na mga ito si Natsu dahil hindi daw nila natalo ang Acnologia. Mga 3rd generation Dragon Slayers pala ang dalawa dahil bukod sa pinalaki sila ng mga tunay na dragon ay meron ring Dragon Lacrima sa kanilang katawan. At pinatay din daw ng mga ito ang mga dragon na nagturo sa kanila na ikinagalit ni Natsu. Pag-uwi nila ay nagagalit si Erza dahil muntik na silang maabotan ng cut-off. Subalit sila Wendy ay hindi pa nakakabalik. Timing namang dumating sila Elfman at Lysana kaya nakiusap silang hanapin si Wendy pero alas 12 na ng gabi. Saka sinabi ng malaking hologram na sa mahigit 100 guild ay 8 guild lang ang makakapasok sa preliminary. Subalit nagtataka sila dahil ang alam nila ay wala sa 100 ang mga guild sa Fury. Kalaunan ay tumaas ang mga panuluyan na kinaroroonan ng mga kalahok dahil magkakaroon daw sila ng karera patungo sa stadium at kailangan makarating ang 5 miyembro subalit hindi nila kasalanan kung may mamamatay sa tournament. Nasa itaas na ang napakalaking stadium ngunit wala pa rin si Wendy pero nandoon naman si Elfman na dinala sila upang mabilis na makarating sa stadium ngunit hindi rin magpapatalo ang ibang mga guild. Nang makarating sila sa unang platform tinawag ni Lucy si Pixes upang malaman ang tamang daan pero nagdala na daw ng compass si Erza. At nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makarating sa spiral na pasilyo at
muntik pang mahulog ang bida dahil isa itong labyrinth. Samantala problema din sa guild kung nasaan na si Wendy. Narinig nila Natsu na merong paparating at ito ay ang Twilight Ogre Guild. Dahil ito ang guild na nang bully sa mga kasama habang wala sila ay nilampaso ito ng ating mga bida. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagyanig dahil nagbago na naman ang labyrinth kaya nahulog ang maraming mga kalahok ngunit nakakapit sila Gray at Erza, sila Natsu at Lucy ay iniligtas naman ni Elfman. Kalaunan ay nakuha nila ang isang mapa na nagmula sa Calabang Guild. At nagpatuloy sa pagwawala ang ating mga bida upang matalo ang iba pang mga kalahok at para na rin makakuha ng mga mapa. Samantala hinahanap pa rin ng mga kasama sa ibaba si Wendy. Dahil umiikot ang labyrinth ay tila napakahirap makarating sa finish line. Pinalabas muli ni Lucy si Pixis dahil wala nang kwenta ang compass ni Erza subalit nahulog naman ang grupo sa nakalutang na isla kaya nagpatuloy pa rin sila sa karera at tinakbo ang napakahabang daan patungo sa kumikinang na pinto. Kalaunan ay nakarating na rin sila Erza sa finish line kung saan sila pala ang pang 8th place. Nagtungo sila Liz-Ana sa isang palasyo at pinapasok naman sila ng mga bantay at sa loob ay nakita nila ang bag ni Wendy. Saka nakatingin na naman sa kanila ang isang nilalang hanggang sa makita nilang walang malay sila Wendy at Carla na walang maalala sa nangyari. Samantala magsisimula na rin ang Grand Magic Games. Kinabukasan ay excited ang mga tao na manood ng umaatikabong labanan. Nagsuot na rin sila ng mga uniform ngunit damit ni Wendy ang inihanda kay Elfman dahil isa lang siyang reliever. Kalaunan ay dinalaw muna nila si Wendy na wala pa ring maalala. Giit ni Palochka na tila hinigop ang kapangyarihan nito pero magiging ayos naman daw kapag nakapagpahinga. Giit ni Wendy na nakakita siya ng itim na hayop tapos wala na siyang maalala. Pagbalik sa tournament ay palaisipan pa rin sa kanila kung sino ang may gawa nito. Kalaunan ay nagpakilala ang mga host na sila Chapati Lola at Mr. Yajima at ang guest ay si Miss Jenny ng Blue Pegasus. Pagpasok ng fairy tale ay ayaw sa kanila ng mga tao pero nandoon ang mga kasama para mag-cheer pati na si Mavis. Pumasok na rin ang Quattro Cerberus, pati na ang Mermaid Hill na puro babae. Saka ang Blue Pegasus sa pamumuno ni Ichiya. Sumunod pumasok ang Lamia Scale. Kalaunan ay pumasok na rin ang Raventail na guild ng anak ni Makarov. At naisip ni Natsu na sila ang may kinalaman kay Wendy. Sunod na pumasok ay ang Fairy Tail Team B pero nagtaka silang nandoon si Miss Ogan at alaman ni Erza na ito ay si Jelal. Paliwanag ng mga host na maaaring magkaroon ng dalawang team ang bawat guild ngayon. Tuwang-tuwa si Makarov dahil nais niya talagang makuha ang premyo. Giit naman ni Natsu na hindi niya pagbibigyan kahit mga ka-guild. Nag-alala si Erza na baka mabuko sila. Nalaman naman agad ni Mavis na hindi kasapi ng guild si Jelal kaya humingi ng tawad si Makarov. Pero pumayag na rin ang First Master dahil para ito sa Fairy Tail. Giit naman ni Erza na pinaghihinalaan niyang may kinalaman ng Raventail sa aura ni Ziref na nararamdaman ni Jelal. Huling ipinakilala ang number 1 guild na Sabertooth kaya natuwa ang mga tao sa pinakasikat ngayon na guild. Saka umakyat ang isang bato kung saan nakalagay ang mga magaganap sa labanan. Subalit ang mga match-up ay itinalaga ng organizer sa pamamagitan ng survey. At ang mananalo ay magkakaroon ng 10 points, 0 points sa matatalo at 5 points naman sa draw. Kaya pinapili na sila ng representative ng bawat team. Isa-isa nang ipinakita sa screen ang mga napiling kalahok sa unang round mula sa mga kasaling mga guild. Saka pinakita ang magiging rules ng opening game. Sa itaas ay nagmamasid lang sila Altair at Meldy sa pagsisimula ng Grand Magic Games. Pinakilala ang mga manlalaro sa lahat ng mga team para sa unang palaro. Subalit nagreklamo si Nalpuding ng Raventail dahil dalawa daw ang team ng Fairy Tail. Pero hindi naman ito alintana ng ibang mga players dahil maaari din daw itong maging disadvantage. Sa hudyat ni Toma ay nagsimula ang palaro at nagkaroon ng mga gusali sa buong stadium kaya nagkahiwalay ang mga kalahok. Saka sinabi ng host na kailangan nilang hanapin ang mga kalaban at gamitan ng magic para magkaroon ng isang puntos. Tapos nagkaroon pa ng mga imahe ng lahat ng mga kalahok at kapag nagkamali sila ng inatake ay mababawasan sila ng isang puntos. At opisyal na nga na nagsimula ang round 1. Sa kasamaang palad ay nagkamali si Juvian na nabawasan agad ng 1 point kaya magre-respond siya sa ibang lugar pagkalipas ng 10 segundo. Kapag tinamaan ka ng kalaban ay mababawasan ka rin ng 1 puntos at ang time limit ng game ay kalahating oras. Agad na nagkita sila Gray at Nalpuding kaya agad itong inatake ng Ice Wizard, subalit nasa likod pala ang totoong kalaban kaya nag-respawn siya sa ibang lugar at nabawasan ng 1 puntos. Dahil dito ay nais niyang gayahin ang teknik nito. Subalit nahanap at inatake siya ni Nal kaya nabawasan na naman ng puntos. Napansin naman ni Lucy na tila sila talaga ang puntirya ng Raventail. Muntik na namang tamaan si Gray pero ang bata pa ang tinamaan ni Jaeger na inatake din ni Leon. Saka dumating si Juvian na iniligtas ang crush niya. Ngunit ang nais pala ng dalaga ay ang pangako ng master na kung mananalo sila ay papayagan silang gawin sa kabilang team ang nais sa loob ng 1 araw. Subalit inatake na naman sila ni Nal saka nagpaulan ng snow si Eve upang malaman ng mga tunay na kalahok dahil dito ay nakakuha siya kaagad ng 3 points ngunit muntik na siyang tamaan ni Leon. Si Nalpuding
Sting ay si Gray talaga ang puntirya. Samantala si Rufus ay wala pa ring puntos na nasa itaas pala na gumamit ng kanyang teknik na memory make kaya sabay-sabay na tinamaan ang mga katunggali pero nakailag si Nal Pudding at sinuntok siya pero naglaho si Rufus saka ito inatake. Dahil dito ay nangunguna na ang Sabertooth na ikinatuwa ng mga tao. Nang sumugod si Gray ay siya na naman ang pinuntirya ni Nal Pudding kaya nangulelat ang fairy tale sa round 1 at nabash ng mga tao. Pero isinumpa ni Gray na babawi siya sa Raven Tail. Sa susunod na laban ay si Lucy ang magiging player ng fairy tale at makakalaban niya si Corona ng Raven Tail. Sa susunod na labanan ay makakakuha ng 10 points ang winner at ang draw ay makakakuha ng 5 points. Samantala sa Castillo ay masaya si Captain Arcadios dahil napakarami daw nilang makukuhang magic power. Umaasa ang mga kasama na mananalo si Lucy sa kalaban nito. Nagtungo na ang dalawa sa stadium at nang magsimula ay inatake ni Taurus ang kalaban. Tapos binuksan din ito ang gate ni Scorpio at umatake ng buhangin ngunit sinalag ito ng umaapoy na buhok. Pinagsama ni Lucy ang atake ni Taurus at buhangin ni Scorpio patungo kay Flare kaya walang makita ang mga audience dahil sa lakas nito. Napatalsik nila si Flare subalit ginawa nitong wolf ang buhok upang atakihin si Lucy kaya tinawag ng dalaga si Cancer para gupitan ito. Ngunit nahuli nito ng buhok si Lucy at kinaladkad at pinilit naman ng Celestial Wizard na mahuli ito ng letigo kaya pareho silang napinsala sa ere pero mas nasasaktan si Lucy sa apoy at pareho silang tumalsik. Naramdaman ni Lucy ang pinsala sa mga paa. Si Flare naman ay pinalusot ang buhok sa ilalim ng lupa kaya pala isipan kay Lucy kung saan ito lalabas. At narinig nitong sila Master Makarov ay patuloy ang pag-cheer sa kanya subalit nakita ang buhok na katabi ni Asuka saka siya tinamaan at binalibag. Giit ni Flare na kung hindi siya tatahimik ay tutuluyan nito si Asuka. Napansin ng Master ang kakaibang aura pero ipinagwalang bahala lang nila ito. Patuloy ang pambablackmail ni Flare kay Lucy kaya walang magawa ang dalaga kundi ang seluhin ang mga atake at ipinagtataka din ng lahat ng nanonood kung anong nangyayari sa kanya. Nais na sanang sumuko ni Lucy pero pinigilan siyang mag-surrender para mapahirapan pa siya. Pero bago yun ay lalagyan daw muna siya nito ng tatak ng Raven Tail. Dahil naririnig ni Natsu ang boses ni Lucy ay nahanap niya ang buhok ni Flare malapit kay Asuka. Nang wala nang alalahanin si Lucy ay ginamit na nito ang kapangyarihan at pinalabas si Gemini na inatake si Flare at tinulungan siya ng isa. Saka nag-transform silang Lucy na nakatapis na ikinatuwa ng mga manyak na audience. Nagsimulang mag-cast ang dalawa upang magamit ang kapangyarihan ng lahat ng mga bituin gamit ang spell na Uranometria na nagliwanag sa buong paligid at ikinatakot ni Flare. Pero naglaho ang kanyang kapangyarihan ngunit namutla pa rin sa takot si Flare. At si Obra pala nakasamahan nito sa Raven Tail ang may kagagawan kaya si Flare ang nanalo ngunit alam ng mga kalahok na may pandarayang naganap. Umiiyak si Lucy dahil nabigo niya ang guild. Kaya lumapit si Natsu at pinalakas ang kanyang loob. Magsisimula na ang pangalawang labanan sa pagitan ng Blue Pegasus na si Ren at Mermaid Hill na si Web. Sa isang iglap ay gumamit si Web ng mga sapot nito kaya tinanggal niya at umilag sa mga kasunod na atake. Ngunit nang gumamit na si Ren ng napakalakas na aerial force na tumapos sa maraming sapot ni Web ay natalo niya na kaagad ang dalaga at napahanga ang mga tao sa malakas na magic power ni Ren. Natuwa din si Jenny sa kanyang ka-guild. Naisip ni Natsu kung mas malakas na ba si Ren kay Ichiya pero giit ni Erza na ito ang pinakamalakas na Blue Pegasus Wizard. Para sa third match ay magkakaharap sina Warcry ng Quattro Cerberus at Olganan Agia ng Sabertooth na napakasikat sa mga tao. Ngunit umaasa pa rin ang Quattro Cerberus na mananalo sila pero sa Sabertooth ay umalis si Rogue dahil si Gajil lang daw ang inaabangan niya. Nang magsimula ang laban ay kagad na umiyak si Warcry dahil gumagamit pala ito ng mahika sa kanyang mga luha. Subalit sa isang atake lang ay tinapos siya ni Olga. Gulat na gulat ang lahat dahil napakalaki pala ng agwat ng lakas nito sa katunggali. Dahil dito ay ang Sabertooth na ang nangunguna sa mga puntos. Sinabi ni Sting na dapat ay mas ginawa niya itong entertaining kaya nang hingi si Olga ng mic para ma-entertain sila saka kumanta ito ng rock and roll pero sumakit ang ulo nila Natsu sa sama ng boses. Para sa final match para sa araw na ito ay maghaharap ang Fairy Tail B at Lamia Scale. Sa Fairy Tail ay si Mist Ogan at sa Lamia Scale naman ay si Jura kaya tuwang-tuwa ang mga tao dahil parehong napakalakas ng dalawa. Paglabas ni Jura ay nagwawala sa excitement ang mga tao dahil isa ito sa Saint Wizards. Lumabas na rin ang misteryosong si Mist Ogan na hindi alam ng lahat na pinalitan ni Jelal. Giit ni Makarov na naging Saint Wizard din naman noon si Jelal kaya patas ang laban. Pero ang totoo ay naiihi lang pala si Mavis. Nagulat naman sila Ultir na lalaban sa tournament ang kanilang leader na si Jelal. Pagsugod ni Jelal ay inatake siya ni Jura ng napakaraming mga pinatigas na mga lupa kaya ginawa ang lahat upang makailag. Tapos inihagis niya ang mga staff sa kinaroroonan ni Jura at gumamit ng malalakas at patong-patong na magical spell. Napansin ni Laxus na ginagaya talaga ni Jelal ang magic ni Mist Ogan para hindi ito mahalata. Sa kabila nito ay nakaatake pa rin si Jura na pinabanda naman ni Jelal ng magic pero muling pinabalik ng Saint Wizard sa kanya at tuluyang tinamaan. Dahil dito ay nagpa siya si Jelal na gamitin ang sariling magic kaya nakakilos siya ng napakabilis at gumawa naman ng pader si Jura
at ginamit ang mga bato upang habulin si Jelal na tagumpay niyang tinamaan. Subalit nakagawa na pala ng 7 magic circle si Jelal sa ere at ginamit ito upang umatake ng napakarami patungo sa Saint Wizard, kaya gumawa si Jura ng nilalang sa bato upang maprotektahan ang sarili sa nakapangingilabot na mahika. Pagkatapos ay nakilala ni Jura na ito ay hindi si Mist Ogen kundi si Jelal dahil sa ginamit na magic. Subalit ginamit pa ni Jelal ang kanyang signature technique kaya kinabahan sila Altair na baka makilala siya ng mga tao pero tinuloy niya pa rin na gamitin ito. Dahil sa inis ni Altair ay nais niyang gamitin ni Meldy ang Sensory Link. Kaya naanghangan ng sobra si Jelal at hindi na ituloy ang magic spell dahil pinakain ni Altair ng mga sili si Meldy. Tapos kiniliti pa ito kaya parang baliw si Jelal na tumawa sa gitna ng stadium. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay dahil sa kagagawa nila Altair at Meldy. Dahil dito ay nanalo si Jura nang wala siyang ginagawa ngunit nagtataka ang mga tao. Nangunguna ang Sabertooth sa standing at pinakakulelat ang dalawang Fairy Tail team kaya hindi makapaniwala ang mga kasama lalo na ang Master. Sa kabila nito ay unang araw pa lang naman kaya may chance pa silang makahabol sabi ng mga host. Ngunit dahil din sa nangyari ay pinagtawanan ng mga tao si Mist Ogen. Subalit hindi nila alam na may nakikinabang sa lahat ng mga kapangyarihan na ginagamit nila sa stadium at nagkaroon si Carla ng nakakatakot na pangitain. At sa kabila ng mga pagkatalo ay malakas pa rin ang loob ng bida. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon muna ng party ang Fairy Tail. Excited nang makipaglaban kinabukasan si Natso pati na rin si Gajil. Nang mapansin nilang wala doon sila Gray at Lucy dahil sinamahan pala nito ang dalaga na nahihiyang magpakita sa guild pero nang aalis na siya ay pinigilan siya ni Lucy dahil nais mag-boom-boom, ngunit imagination lang pala ito ni Juvia. Pero ang totoo ay malakas na rin ang kanilang mga loob kaya sinabi ng Master na maghanda sila para manalo kinabukasan. Nagtungo ang Colonel sa kanyang kamahalan upang itanong kung may request ito sa laban kinabukasan. Giit ng hari na nais niyang paglabanin sila Bacchus ng Quattro Cerberus at Urza ng Fairy Tail. Subalit paglabas ni Arcadios ay meron siyang masamang pinaplano. Natalo ni Natso si Max sa isang suntok. Si Gajil naman daw ang susunod ngunit sinasaway na sila ni Laxes kaya tinukso niya itong naging malambot. Nainis naman si Fried sa ginawa sa leader nila pero ang mga kasama niya ay natutulog dahil sa dami ng nainom. Saka lumapit si Bacchus upang makipagtagisan sa inuman kay Kana. Kalaunan ay di sila makapaniwalang may nakatalo kay Kana tapos kinuha pa nito ang bra ng dalaga bilang reward kaya sinuntok ni Macau ngunit parang drunken master ito na binugbog sila. Tapos napag-alaman nakakilala pala ito ni Urza. At nagpa siya daw siyang sumali sa tournament nang makitang nilampaso lang si Warcry sa battlefield. Pagkaalis nito ay sinabi ni Urza na si Bacchus ay isang S-class wizard ng Quattro Cerberus at isa itong drunken master. Samantala sinabi ni Carla ang mga masasamang pangitain kay Polochka. Kinabukasan ay dumating ang mga karwahe na gagamitin sa pangalawang palaro. Kaya nabahala sila Gray dahil si Natso ang player nila na merong motion sickness. Maging sila Gajil at Sting ay hindi maganda ang pakiramdam. Ang nangunguna sa karera ay si Blacksnake ng Raventail, pangalawa ay si Ichiya na sinundan nila Yuka ng Lamia Scale at Lisline ng Mermaid Heel. Pang-apat ay si Bacchus na meron pang hangover. Gumamit na ng kanya-kanyang kapangyarihan ng mga kalahok upang manalo sa karerang ito. Ngunit si Bacchus ay winasak ang isang karwahe na nakaapekto sa mga kasunod na ikinagulat ng mga kalahok saka mabilis niyang nilagpasan si Blacksnake at naging number 1 sa karera. Samantala ang tatlong Dragon Slayer ay nasusuka pa rin kaya pinagtawanan ng mga tao. Sa kabila nito ay pinilit pa rin ng tatlo kahit hirap na hirap sila hanggang sa makatapos. Subalit si Sting ay walang nakuhang puntos. At ang standing ay ang Raventail na ngayon ang nangunguna. Pagkatapos ng karera ay nagpahinga muna si Natsu. Para sa round 2 ay maglalaban sila Blacksnake at Toby ng ahas laban sa aso. Samantala nakita ni Lucy na parang ginulpi si Flare. Saka sinabi ng kasama nito na isa siyang walang kwentang kasapi at pinagbantaan kung gusto niya pang magarote. Sa simula ng laban ay umatake si Toby ng kanyang mahabang mga kuko subalit biglang naglaho si Blacksnake at pinaikot-ikot nito si Toby gamit ang spell na kinopya kay Max dahil mimic magic pala ang kapangyarihan ni Blacksnake. Subalit muli na namang sumugod si Toby kaso hindi ito matamaan. Nagpatuloy si Toby ngunit naglaho na naman si Blacksnake at pinaikot siya muli saka nagpatuloy na naman ito sa pag-atake kaya natuwa ang mga manonood pero tuluyan nang natalo si Toby. Kaya meron ng 36 points ang Raventail at 20 points naman sa Lamia Scale. Giit ni Toby na nawawala daw ang kanyang isang medyas na 3 months niya nang hinahanap kaya namangha ang lahat sa taglay na kasyungahan. Sinabi ni Blacksnake na suot niya ito sa pendant kaya labis na nagpasalamat si Toby pero grabing disappointment ng audience. Tapos nais si Blacksnake na makipagkamay, subalit bigla niyang winasak ang medyas dahil mahilig pala siyang mangsira ng mga bagay na importante sa mga tao kaya nalaman din ng lahat ang tunay na kasamaan ng Raventail. Samantala may lihim na ipinag-utos si Arcadios sa tauhan. Ang susunod na kalahok ay si Bacchus. Naiinis si Kana sa lalaki dahil tinalo siya nito sa palakasan uminom. Excited na ang hari na mapanood sila Urza at Bacchus pero nagkamali pala si Arcadios. Dahil ang ginawa niyang matchup ay Bacchus versus Elfman. Nakahiga
lang si Bacchus at sinabing pag nanalo siya ay sa kanya na ang mga sexing kapatid ni Elfman. Samantala nagising ang bida na mag-isa sa silid pero napansin niya ang amoy ng ibang tao kaya naghanap siya at nakitang kanidnap sila Wendy at Carla na agad niyang hinabol. May dalang mga baril ang isa na agad niya namang inumbag sa pagmumukha, hanggang sa mahabol at ginulpi ang mga ito. Samantala nabugbog na pala si Elfman ni Bacchus. Pero sumunod pa rin ang macho Fafa na nag-transform ng leopard pero hindi pa rin tumatama at siya pa ang nagulpi ng Drunken Master. Giit ni Erza na isa kasi itong martial artist na mas pinalakas ang atake dahil sa magic kaya patuloy nitong ginulpi si Elfman, pero hindi pa nito binibigay ang tunay na lakas dahil hindi pa nakakainom subalit natatalo na kaagad ang Fairy Tail Wizard kaya nasabik si Bacchus sa mga kapatid nitong sexy. Sa kabila nito ay sinabi ni Elfman na kung siya ang mananalo ay tatawagin silang 4 Puppy sa kasagsagan ng tournament. Pumayag naman si Bacchus pero uminom na rin siya para ibigay ang tunay na lakas. Kaya umatake na muli si Bacchus subalit nawasak ang armor nito sa napakatigas na Lizardman transformation nito. Saka hinamon pa nito ang Drunken Master na parang baliw na umatake ng walang tigil kaya excited ang lahat kung ang matinding depensa ni Elfman o ang mga mabibilis na atake ni Bacchus ang magwawagi. Hanggang sa mapagod ang dalawang kalahok sa kanilang labanan at pareho silang mga wala ng lakas at inakala ng lahat na si Bacchus na ang panalo, subalit natumba ito at si Elfman ang tunay na nagwagi. Maayos na rin ang kalagayan ni Wendy dahil kay Polochka. Nalaman din nila na ang Raventail ang boss ng mga kidnapper. Na bad trip si Arcadios dahil hindi nila nakuha sila Wendy. Ngunit ang sundalo na nakausap nila Natso ay kasabwat din pala ni Arcadios kaya isinisi nila sa Raventail ang tangkang pandurukot. Pinuri ni Erza at ng mga kaibigan ang laki ng improvement ng transformation ni Elfman. At habang nanunood ang lahat sa tournament ay magbabantay sa kanya ang Raijin Squad. Saka inalok din ni Bixlo na magtabi sila ni Evergreen. Nababahala na sila Erza lalo na nang sinabi ni Carla ang kanyang masamang premonition. Kaya naisip nilang huwag mag-isa upang maiwasang madukot. Ang susunod na maglalaban ay sila Mira Jane at Jenny na parehong mga model. Dahil dito ay nagpasarapan sila ng mga post kung sino ang mas magaling na model na na-enjoy din ng lahat ng kalalakihan. Kalaunan ay bumaba din ng mga chicks ng Mermaid Hill. Pati na ang Blendy Cousins ng Lamia Scale. Nais ng ikaunang master na sumali din ng mga chicks nila kaya nagbigay siya ng mga swimsuit at labis na na-excite sila Makarov. Habang si Juvia ay kanina pa pala naka-ready. Nagtungo na sa stage ang lahat ng mga naggagandahang chicks na dream come true sa mga kalalakihan. Nagpatuloy pa ang fashion show ng iba't ibang mga bikini na ikinatuwa nila Macau at Wakaba. Pagkatapos ay wedding attire naman at kanya-kanya sila ng mga partner kung saan naging kapareha ni Lucy si Loki, kaya si Liz Anna ay magiging partner ni Natso pero nahulog sa kanya si Lucy. Pagkatapos ay ipinakita ng master ng Lamia Scale na hindi rin siya magpapatalo, subalit dahil sa kanya ay nawala ang lahat ng excitement ng mga tao. Dahil tabla ang kanilang score ay naghamon si Jenny na kung sino ang matatalo ay mapipilitang mag-post ng walang saplot sa Sorcerer Weekly magazine kaya ninais nila Macau na matalo sana si Mira at pati ang host ay na-excite. Ginamit na ni Jenny ang combat form niya kaya ginamit ni Mira ang pinakamalakas niyang form na Devil Mira Jane C3. Dahil dito ay natalo niya si Jenny sa isang atake lang dahil sa agwat ng kakayahan. Kaya napasubo si Jenny dahil siya ang napahamak sa ginawa niyang kasunduan. Samantala si Jelal ay nag-aalala dahil wala pa rin siyang natutuklasan tungkol kay Ziref. Hindi pabor si Defense Minister Darten sa plano ni Colonel Arcadios na isagawa ang Eclipse Project. Sagot ng Colonel na kapag nakakuha sila ng Celestial Wizard ay makokompleto na nila ang proyektong ito kaya wala nang makakapigil sa kanya. Para sa final match ng pangalawang araw ay sina Kagura ng Mermaid Hill at Yukino ng Sabertooth ang maglalaban. Saka nagkasundo ang dalawa na kung sino ang matatalo ay magiging alipin. Di makapaniwala ang mga tao sa kanilang napagkasundoan. At nalaman nilang isa rin pala itong Celestial Wizard na nagsummon ng Gate of the Pisces na sumayaw-sayaw sa stadium at tuloy-tuloy na inatake si Kagura ngunit magaling itong umilag. Dahil dito ay ginamit ni Yukino ang isa pang Zodiac Gate na libra na ikinatuwa ng kalalakihan. At ginamitan ng Gravity Magic si Kagura saka ito inatake ng dalawang isda subalit nagawa pa ring makatakas. Subalit pinatagilid ang gravity kaya tumama ang dalaga sa malaking estatwa. Saka mabilis na sumugod sila Pisces ngunit unti-unting bumagsak ang mga ito pati na si Libra dahil naapektuhan din sila ng gravity. Dahil dito ay nadaganan ng malalaking isda si Libra. Napilitan si Yukino na buksan na ang ika-13 sa Zodiac Gate kaya nag-iba ang aura sa paligid ngunit matapang na sumugod si Kagura. Nang dumating ang nakakatakot na nilalang na isang mapaminsalang ahas na ikinabahala ng lahat. Subalit sa pagsugod nito ay nahiwa ni Kagura ang nakakatakot na nilalang hanggang sa tuluyan niyang matalo ang player ng Sabertooth. Maging si Erza ay nabahala dahil hindi niya rin nakita ang ginawang atake ni Kagura. Bago umalis ay sinabi ni Kagura na pagmamayari niya na ngayon ang buhay ni Yukino.
Sa pagtatapos ng pangalawang araw ay nangunguna ang Raventail, sumunod ay patas ang Sabertooth at Lamia Scale. Ang pumangatlo ay ang Mermaid Heel. Ikalima ay ang Blue Pegasus, at ang pang-anim ay Quattro Poppy. At ang last place ay ang dalawang Fairy Tail team. Ikinatuwa naman ni Arc Adios na may dalawang Celestial Wizard dahil mas tumaas ang success rate ng Eclipse. Nababahala naman si Jelal dahil hindi pa niya nararamdaman ang kakaibang magic power. Pagsapit ng gabi ay sinabi niya ito kay Erza. At kinabukasan ay balak niya na ring mag-imbestiga sa event organizers. Pagkatapos mag-usap ay may nag-abang kay Erza na walang iba kundi si Miliana na kasapi na pala ngayon ng Mermaid Heel kaya masaya si Erza na maayos ang kalagayan nito. Samantala sa pub ay nagiinom na naman sila Bacchus habang bagsak na ang maraming member ng Fairy Tail. Di nagtagal ay umuwi na rin sila Bacchus na siyang pagdating naman nila Leon at Sheria. Samantala sa Sabertooth Inn sa may Crocus Garden ay naiinis ang master nilang si Gemma dahil natalo sila sa araw na ito. Nangako naman si Sting na gagawin niya ang lahat at si Yukino naman ay pinagalitan ng master dahil sa kahihiyan. Dahil din dito ay binawi ng master ang kanyang kasuotan at ipinatanggal ang emblem dahil tanggal na siya sa guild. Hindi naman pabor si Rogue sa desisyon ng master nila pero ayos lang ito kay Sting. Kinabahan si Frosh dahil mahina din siya ngunit tiniyak ni Rogue na hindi siya matatanggal sa guild. Samantala habang papauwi ay nakita nilang nag-aabang si Yukino. Si Miliana naman ay sinabing baka mas malakas pa si Kagura kay Erza. Ngunit kay Jelal lang daw gagamitin ni Kagura ang espada nito dahil ito daw ang pinakanais nilang patayin na ikinalungkot naman ni Erza. Nais ibigay ni Yukino ang dalawang Zodiac Key kay Lucy upang makumpleto niya na ang 12 Zodiac Key upang mabuksan ang pinto ng pagbabago ng mundo. Dagdag pa nitong dahil sa Zentopia incident ay baka silang dalawa na lang ang natitirang Celestial Wizard at dahil mahal ng mga spirit si Lucy ay nais niyang ibigay ang dalawang susi pero hindi ito matatanggap ng dalaga. Nasasayangan si Carla sa pagkakataon, sagot ni Lucy na ayaw niyang sirain ang ugnayan ng mga spirit kay Yukino. Samantala sila Natsu at Happy ay humingi ng tawad dahil inakala nilang masamang tao ang dalaga. Napaiyak naman si Yukino dahil ngayon lang daw may nagmagandang loob sa kanya saka tinanggal din daw siya sa Sabertooth. At ikinainis ni Natsu ang narinig nito. Samantala natuwa si Arc Adios dahil may dalawang Celestial Wizard na pwede nilang gamitin para makumpleto ang Eclipse. Nagkaroon ng kaguluhan sa panuluyan ng Sabertooth kaya naging alerto sila Sting at Rogue. At nakita nila si Natsu na nagwawala sa kamatapang na hinamon ng kanilang master na kapag natalo niya ito ay kailangan niya ring umalis sa Sabertooth. Nalaman nila Sting at Rogue na tungkol ito kay Yukino. At pinag-utos ni Gemma kay Dobengol na tapusin si Natsu. Pagsugod ng bida ay sinubukan siyang pigilan ng malakas na ninja. Parang nagte-teleport na ito sa bilis niyang kumilos saka naghagis ng mga smoke bomb at gumamit ng mga kanay. Tapos umatake ng sneak attack ngunit sinuntok din siya ni Natsu at tumalsik sa matigas na pinto. Kaya pagsugod ng Fire Wizard ay sinalag ito ni Gemma na nagka-interes na rin sa kanya, ngunit bahagyang napatalsik ang bida kaya sumuntok ito ng malakas na uppercut at pinagpupulbos ang pagmumukha ng master ng Sabertooth. Saka gumamit ng Lightning Flame Dragon attack na nang wasak sa kanilang panuluyan. Subalit pinrotektahan ni Minerva si Master Gemma at sinabing sigurado namang mananalo ang kanyang ama. Saka pinakita nito na nabihag niya si Happy. Kalaunan ay pinakawalan din ito at nagpasya na silang umalis. Ngunit nagbanta si Minerva na wawasakin ng Fairy Tail sa Grand Magic Games pero hindi natatakot ang Fire Wizard. Nagulat din si Sting na ganito pala kalakas si Natsu. Pag-uwi ay nalaman nila Lucy ang ginawa ng bida. Pero pinagalitan pa siya ng mga kasama lalo na ni Great dahil nais din pala nitong sumali sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay nagkaroon naman sila ng pillow fight bago matulog. At kinabukasan ay nabalitaan ni Yukino ang nangyari sa Sabertooth kagabi. Nagsimula na ang ikatlong araw ng Grand Magic Games kung saan guest host nila sila Hall na Chief Marshal ng Magic Council. Naisipan ni Erza na siya ang magiging kalahok ngayon kaya wala nang nagawa ang mga kasama. Si Kana muna ang pumalit kay Jelal dahil baka mabuko sila nila Hall ng Magic Council. Sa Mermaid Hill ay si Miliana ang maglalaro. Samantala sa Raventail ay si Obra. At si Hibiki naman sa Blue Pegasus. Sa Sabertooth ay si Olga. Si Jura naman sa Lamia Scale. Pinakita sa mga screen ang mga kalahok para malaman ng mga tao. At mula sa langit ay bumaba ang isang templo na tinatawag na Pandemonium. Merong nasa 100 monster sa loob nito na may iba't ibang antas ng lakas. Subalit ang pinakamahinang monster pa lang ay nakakatakot na. Kaya grabeng panganib ang dulot ng mga mas malalakas na halimaw. Maaari daw silang pumili ng dami ng halimaw na kakalabanin. At kung matalo niya ang mga ito ay makakakuha siya ng puntos depende sa dami ng kinalaban niya at gagawin nila ito hanggang sa maubos ang mga monster. Subalit random daw ang rank ng monster na makakalaban nila kaya exciting at mapanganib.
sanib. At ang malupit ay kahit anong rank ng monster ay 1 puntos lang ang bigay. Kapag natalo ka daw sa isang round ay mawawala ang puntos mo sa round na iyon kaya kailangang hindi maging greedy. Pinakuha sila ng mascot na mga stick para malaman ang kanilang pagkasunod-sunod. Unang papasok si Erza at panghuli naman si Kana. Subalit sinabi ni Erza na kakalabanin niya na ang lahat ng mga monster kaya walang matitira sa mga kalaban kung magawa niya ito. Napapanood ng lahat ang matapang na fairy tale wizard kung saan hinamon nito ang lahat ng 100 halimaw upang wala nang makuhang puntos ang mga katunggali. Agad din niyang nakita ang lahat ng mga halimaw at kinabahan ang mga kaibigan ngunit malaki ang tiwala ni Natsu. Kaagad niyang tinapos ang maraming D-rank monster saka ginamit ang Heaven's Will at umatake ng napakaraming mga espada sa lahat ng halimaw. Nalaman nila Mavis at Makarov na ginawa ito ni Erza para matansya ang lakas ng mga halimaw upang gamitin ang nararapat na armor sa bawat rank. Una niyang ginamit ang Blackwing armor sa mga rank D monster ngunit tinamaan siya ng apoy ng isang rank C ngunit nakaligtas dahil sa Fire Empress armor saka ginamit niya ang Sea Empress sword upang kontrahin ang apoy at ito ang ipinangtapos sa mga rank C. Nagpatuloy si Erza sa matalinong paggamit ng kanyang mga armor at sword ngunit nakatamo pa rin siya ng mga pinsala. Nakaharap niya ang isang water type monster kaya pinagsalo niya ang Sea Empress armor at Lightning Empress lance upang makuryente ang lahat ng mga kauri nito ngunit tinamaan siya ng isang halimaw. Subalit nagpatuloy siya gamit ang Flight armor at Purgatory sword. Kalahati na ang natatalo niya subalit napapagod na rin ang dalaga pero umatake pa rin siya at napatalsik na naman, saka umilag sa mga laser ng mga ito at nagpatuloy siya sa pag-atake kaya kinakabahan ng lahat para sa kanyang kaligtasan. Hanggang sa makaharap ng dalaga ang A-class monster na sumuntok ng malakas subalit nawasak ang kamay nito dahil sa adamantine armor, saka pinatalsik ang monster sa labas ng templo. Ngunit muli itong sumugod at ginamitan niya ng napakalakas na kuryente. Nasaksihan ng lahat ang talino at husay ng dalaga sa paggamit ng kanyang iba't ibang mga armor at sandata kaya makapigil hininga ang bawat eksena hanggang sa 4 na monster na lang ang natitira. Inatake siya ng isa pang A-class monster na sinalag ng adamantine armor saka hiniwa ito sa gitna na nagpasabog din sa tulay. Saka sumugod ang mga B-class monster na mabilis lang niyang tinalo kaya ang S-class monster na lang ang natitira sa templo. At bagamat maliit ay pinaghandaan ito ni Titania. Saka nagliwanag ang mata nito at biglang na-teleport sila at na-corner ang dalaga saka siya hinagis sa arena. Sinubukan pa rin niyang umatake at nahiwa ang mga daliri nito saka nagtungo sa likod at winasak ang ulo nito ngunit napinsala rin siya. Pero patuloy siyang sumugod at umatake gamit ang napakataas na attack power hanggang sa tuluyang matalo ang S-class monster kaya napanganga na lang ang lahat sa pambihirang Erza Titania Scarlet. Kalaunan ay naglaho na ang pandemonium at ibinaba ang kampyon para sa round na ito na naging dahilan ng pagbabalik ng bilib ng lahat ng mga tao sa fairy tale na nawala sa loob ng 7 taon dahil nakulong ang mga core members sa Tenru Island. Dahil dito ay ang fairy tale team A lang ang nakakuha ng 10 points sa round na ito. Nagpasya na lang ang mascot na gamitin ng Magic Power Finder upang magkaroon din ng mga score ang ibang kalahok. Nauna si Miliana na nakakuha ng 365 power output. Giit nila Hall na mataas na ito upang maging squad captain sa Rune Knights. Pero alam ng mga kasama na raw power ang tunay na lakas ni Miliana at hindi power output. Si Navali ay nakakuha lang ng 124. Alam ng mga guildmates na si Hibiki ay knowledge ang power na parang si Ernie Baron kaya nasa disadvantage din siya at nakakuha lang ng 95. Kaya yamakap na lang ito kay Kana na nais daw siyang pasayahin mamayang gabi. Si Obra ng Raventail ay nakakuha lang ng 4. Nainis si Flair pero giit ng kasama na hindi pwedeng ipakita ni Obra ang tunay nitong magic. At nang si Olga ng Sabertooth ang umatake sa orb ay lumagpas sa 3,000 ang score. Subalit nandito pa si Jura na isang Saint Wizard na sa lakas ay nagkakaroon ng lindol at pag-atake ay nagliwanag ng napakalakas kaya nakakuha siya ng lampas 8,000. Sumunod ay si Kana na dala pala ang Fairy Glitter na ibinigay daw ni Mavis kaya nagcast ito ng isa sa pinakamalakas na spell ng guild na nagdulot ng nakasisilaw na liwanag at dahil dito ay nawasak niya ang Magic Power Finder kaya nagkaroon muli sila ng bagong mga fans. Samantala ang Raventail ay balak ng isagawa ang maitim nilang plano. Ang susunod na maglalaban ay sina Miliana at Semus ng Quattro Puppy. Nang magsimula ay nagpaikot-ikot si Semus upang tamaan ng pusa. Nasinubukang gamitin ang buntot ngunit napatalsik lang siya nito. Sa pagpapatuloy ng labanan ay hindi talaga umuubra ang magic ni Miliana sa taong trumpo. At mas bumilis pa ang pag-ikot ni Semus ngunit nakapitan na rin siya ng buntot subalit nagpatuloy ito sa pag-ikot at dahil sa kapangyarihan nito ay naubos ang kapangyarihan ni Semus at si Miliana ang nanalo. Sa susunod na match ay si Rufus ng Sabertooth at Eve ng Blue Pegasus ang maghaharap. Agad na umatake si Eve ng Snow subalit ginagamit ni Rufus ang kanyang alaala upang malamangan kaya nasampal siya ng kalaban. Pagkatapos ay nagdilim
dumilim ang paligid at direktang tinamaan si Eve ng malakas na teknik, subalit isa lang itong Snow dahil nasa likod ang tunay na Eve na ginamitan ng Snow si Rufus. Subalit sa pagkakataong ito ay uminit naman ang paligid at ginamit ang teknik na ito upang makontra ang Snow ni Eve hanggang sa tuluyang manalo. Ngunit hindi nag-aalala si Ichiya dahil meron pa daw silang secret weapon na si Bonnie. Sunod naman ay si Laxus laban kay Alexei ng Raventail. Giit ni Yajima na kung gumawa ng pandaraya ang Raventail ay patitigilin niya kaagad ang laban. Samantala sila Biska, Warren at Lysana ay binabantayan din ng Raventail upang masigurong hindi sila mandaraya. Natutuwa naman ang First Master dahil nagtutulungan talaga ang mga members ni Makarov. Nang magsimula ang laban ay nagsimulang mabugbog si Laxus na ipinagtaka ng mga kasama kaya napatanong kung sino ba si Alexei. Subalit ang totoo ay isa lang palang ilusyon ang nakikita ng mga nanunood. Sunod ay pinakita naman ni Alexei sa mga tao na nakakabawi sa kanya si Laxus. Kaso napatalsik na naman si Laxus at tila wala ng lakas para lumaban. Ngunit ang totoo ay nakikipagnegosasyon si Alexei para ipapanalo nito ang kanyang ilusyon pero hindi makakapayag si Laxus kaso nais pala siyang pagtulungan ng Raventail, saka nagpakitang si Alexei pala ay si Ivan. At ginagawa ito ng kanyang ama upang malaman kung nasaan ang Lumen Histoire ng Fairy Tail subalit totoong hindi talaga alam ni Laxus kung nasaan ito kaya lalabanan niya na lang ang buong guild ni Ivan. Nagtataka ang mga guildmates kung bakit ganito kaina si Laxus dahil hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Giit ni Laxus na alam ni Makarov ang lahat dahil ang inaakala ng Raventail na spy nilang si Gajil ay isang double agent. Sa inis ni Ivan ay inatake nito ang sariling anak at gumamit ng isa pang spell subalit hindi natinag si Laxus. Nang makita ni Laxus ang sagisag ng Fairy Tail ay ginanahan siya kaya agad na sumugod at tinapos si Obra at pinagtulungan siya ngunit tinapos niya na rin si Nalpudding saka binugahan ng malakas na kuryente si Flare. Lilikuran siya ni Black Snake ngunit kinoryente lang ito kaya si Ivan na lang ang natitira. Sinubukan namang lumaban ni Ivan sa anak subalit wala siyang kwenta kaya inumbag nito ng may halong kuryente, dahilan para matanggal ang ilusyon kaya nakita ang pandaraya ng Raventail subalit napahanga ang lahat dahil natalo niyang mag-isa ang buong team ni Ivan. Sila Mavis at Makarov ay lalong kinamuhian ng Raventail. Ngunit pinangako ni Ivan kay Laxus na ang Lumen Histoire ay ang dark side ng Fairy Tail. Para sa huling match sa ikatlong araw ay sila Wendy at Sheria ang maghaharap. Ngunit pagpasok pa lang ng dalawa ay pareho na silang nadapa. At naramdaman nila Jelal at Altair ang kapangyarihan ni Zeref. Nang magsimula ang laban ay gumamit ng mga buff si Wendy bago umatake sa kalaban. Si Sheria naman ay gumamit ng Sky God Boreas dahil isa pala siyang God Slayer subalit nakaligtas din si Wendy. Kaya sumugod si Sheria at pinalipad si Wendy subalit gumamit din ito ng Sky Dragon technique. At sabay pa silang gumamit ng Magic Roar na nagpayanig sa buong stadium. Subalit si Sheria ay hindi nasaktan sa atake pero ayaw pa ring sumuko ni Wendy kaya nagpatuloy sila sa paggamit ng kanilang mga malalakas na technique. Kalaunan ay kumain ng hangin si Wendy kaya ginawa din ito ni Sheria upang magkaroon sila ng lakas. Saka gumamit ng napakalakas na Dragon Slayer secret art si Wendy na direktang tumama sa katawan ni Sheria na nagpabagsak dito. Si Wendy ang nanalo sa labanan, subalit bigla itong bumangon dahil may kakayahan siya ng self-restoration. Samantala napansin ni Dranbolt si Miss Togen. At nalaman ni Jelal na kay Sheria nagmumula ang kapangyarihan ni Zeref na nararamdaman niya. Nag-iisip si Jelal kung pipigilan niya ba ang laban dahil nasa panganib si Wendy. Samantala sinusundan siya ni Dranbolt dahil alam nitong siya si Jelal. Dahil ayaw sumuko ni Wendy ay ginamit na ni Sheria ang malakas ng teknik kaya nabahala ang mga kasama na baka mapatay nito si Wendy. Ngunit pag-atake nito ay hindi siya tumama sa Sky Dragon Slayer. Nalaman naman agad ng mga kasama na pinataas ni Wendy ang stamina ng kalaban upang hindi nito matansya ang pag-atake at nagresulta ng hindi pagtama nito. Si Wendy naman ang umatake ngunit gumaling agad ang sugat ni Sheria. Saka nagsimula ang matinding laban ng dalawang bata dahil walang nais sumuko para sa kanilang mga guild. Kalaunan ay napagod na silang dalawa at naubos na ang oras kaya naging tabla ang laban. Subalit pagkatapos nito ay naging magkaibigan ng dalawang bata na hinangaan ng maraming manunood. Dahil dito ay umalis na rin si Jelal subalit sinusundan pa rin ni Dranbolt. Pinakita ang bagong standing ng mga team. Saka nakita ni Jelal ang pinagmumulan ng masamang aura subalit nahuli siya ni Dranbolt. Dumating din sila Hall at nais malaman kung sino talaga siya. Dahil dito ay natanggal ang kanyang suot sa ulo at nakita ng lahat ang mukha ni Jelal. Mabuti na lang at iniligtas siya ni Yajima at sinabing ito ay si Miss Togen mula sa Edolas. Subalit nang makita rin ni Kagura ang mukha nito ay hindi niya kinaya ang labis na emosyon dahil ito ang pinakanais niyang patayin, maging si Miliana ay nakaramdam ng matinding galit pero pinigilan siya ni Kagura. Nagpanggap sila Lahal na naniniwala kay Yajima pero pinagtakpan lang ni Yajima si Makarov. At sila Lahal ay ayaw lang din mapahiya si Yajima sa mga tao. Samantala itinanong na rin ni Laxus kung ano ang Lumen Histoire. Dumating ang First Master at sinabing ang Lumen Histoire
estuar ay ang liwanag na tinataglay ng fairy tale. Subalit nagsisi ito dahil alam niyang si Prect ang nagpakalat ng maling impormasyon. Pagsapit ng gabi ay nagdiwang ang fairy tale dahil sa kanilang mga score. Samantala nagising si Elfman na nandoon pa rin si Evergreen kaya kinilig siya. Saka nagkagulo ang buong guild dahil sa kagagawa ni Natsu tapos ginaya din ito ni Grey, at pati si Erza ay nahawa na sa mga ito saka nagkaroon sila ng pagdiriwang dahil sa mga nakamit. Subalit si Kagura, pati na rin si Miliana ay hindi na mapakali nang makita si Jelal na nais nilang patayin. Samantala si Yukino ay naging tauhan na pala ni Arc Adios. Kinabukasan sa ika-4 na araw ng Grand Magic Games ay merong Sphere Ball kung saan ang siyang mananatili sa loob ang mananalo. Ang mga kalahok ay sina Sheria, Jenny, Lizlai, Juvia, Minerva, Lucy, at Rocker. Nang magsimula ang laban ay tinawag ni Lucy si Aquarius na inatake kagad ang mga kalaban nila ngunit nilabanan ito ni Juvia na malakas din sa tubig. Bigla namang inatake ni Jenny si Rocker na unang natalo sa round na ito. Umatake si Sheria ngunit nagpapayat si Lizlai para hindi tangayin. Si Aquarius naman ay iniwan na si Lucy dahil meron pa daw siyang date kaya tinawag ng dalaga si Aris upang protektahan siya, saka si Virgo na naka-maid bikini. Naglaban sila Jenny at Lizlai ngunit sinugod sila ni Sheria. Si Juvia naman ay ginamit na ang malakas na spell sa lahat ng kalaban at napalabas ang mga ito maliban kila Minerva at Lucy. Pero hindi niya namalaya na napalabas na siya ni Minerva. Dahil dito ay nagsimula ang 5 minutes timer. Saka pinahirapan ng kalaban si Lucy na walang magawa sa mga atake nito dahil nakuha ang kanyang mga susi. Subalit mahahalata na ayaw siyang mapalabas nito sa loob ng tubig dahil nais siya nitong pahirapan ng todo dahil nais siya nitong patayin. Nag-alala na ang mga kasama sa brutal na Sabertooth saka ipinatigil na rin ni Arc Adios ang laban dahil mamamatay na talaga si Lucy. Agad na tumakbo sila Natsu at Grey upang saluhin ang kaibigan. At labis na nag-alala ang lahat ng mga kasama kaya ginamit rin nila Sheria at Wendy ang mga kapangyarihan. Sa kabila nito ay nangangatwiran pa si Minerva kaya tila magkakaroon ng rumble sa dalawang guild subalit natuwa pa ang mga tao dahil nais nilang makakita ng rumbulan. Subalit pinagbantaan lang ni Erza ang Sabertooth upang hindi na lumaki pa ang gulo. Nagpapagaling si Lucy dahil sa tindi ng pinsala ngunit nag-aalala pa rin ang mga kaibigan pero maayos na ang kalagayan nito. Dumating ang kanilang master at sinabing kailangang pag-isahin ng Team A at B dahil sa pagkatanggal ng Raventail upang maayos ang match-ups ngunit ang mas mababang score ang ibinigay sa kanila subalit makakagawa naman sila ng mas malakas na team. Sa sumunod na laban ay Blue Pegasus laban sa Quattro Poppy, Mermaid Hill laban sa Lamia Scale, at Sabertooth laban sa Fairy Tail. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita ang bagong team ng Fairy Tail na binubuo ng mga powerhouse ng guild. Samantala hindi nila alam ang masamang plano ni Arc Adios na isasagawa niya pagkatapos ng Grand Magic Games. Sa unang laban ay sila Rabbit at Ichiya laban kina Bacchus at Rocker. Bago maglaban ay nakipagkamay muna sila Ichiya. Saka ipinakita na ang Rabbit ay walang iba kundi ang Edolas ni Ichiya kaya diring-diri ang mga tao. Subalit sa isang iglap ay tinapos ni Bacchus ang Exceed kaya wala na kaagad siyang partner. Agad na umatake sila Rocker at Bacchus sa mag-isang Ichiya. Saka ginawa lang siyang punching bag ng mga atake ng dalawa hanggang sa bumagsak ito. Subalit muli itong bumangon at pinakita ang tunay na lakas sa pamamagitan ng Power Parfum. Muli namang sumugod ang dalawa kaso magkasabay sila nitong sinuntok ng pambihirang physical power. Kaya naman ang nanalo sa laban na ito ay ang Blue Pegasus. Para sa sunod na laban ay sina Leon at Yuka laban kina Kagura Miliana. Pumasok na ang magkabilang team sa stadium. Samantala kalahati naman ang opinyon ng Fairy Tail kung sino ang susuportahan nila sa laban. Giit ni Kagura na pwedeng lumaban ng solo si Miliana upang makakuha ng karanasan sa labanan kahit isa lang itong game. Nang magsimula ay umatake kaagad si Miliana ng mga latigo nito. Umatake naman si Leon na winasak lang lahat ng pusa. Saka pinaulanan siya ni Yuka ng magic nito, ngunit nakatalo ng pusa at sinilaw siya sa kakinapitan at pinagsusuntok. Inilabas niya na rin ang mga kuko at ginamit ito sa mukha ng mga kalaban. Ngunit nasalag ni Yuka ang atake nito. Kaya umatake siya ng maraming latigo upang mahuli nito ang dalawa at mahigop ang magic power nila. Ngunit gumawa ng yelong daga si Leon kaya nauto dito ang pusa. Saka gumamit siya ng Blizzard spell upang lamigin ito at nang makakita ng mesa ay walang dalawang isip na pumasok sa ilalim. Ngunit napagtanto na niloloko siya ng dalawa. Dahil baka maubos ang oras ay ginamit na ni Leon ang Snow Tiger na hinabol si Miliana hanggang sa mag-isang tumama sa pader. Kaya naman lalaban na rin si Kagura. Umatake si Yuka ngunit wala itong kwenta para sa dalaga. Saka sumugod at kinalaban ng lalaki nang nakatago pa ang espada at sa isang iglap ay natalo nito si Yuka.
dalawa. Kaya magkakaroon na ng one-on-one sila Kagura at Leon. Gumawa ang Ice Wizard ng mga Dragonfly na iniwasan lang lahat ni Kagura hanggang sa tamaan siya nito. Sunod ay pinalabas niya ang Snow Tiger at Snow Ape pati na ang Snow Dragon na sabay-sabay na umatake sa dalaga. Kaya napilitang bawasan ni Kagura ang gravity upang mapalutang ang mga ito, saka siya tatapusin ng dalaga subalit naubos na ang kalahating oras na time limit kaya naging tabla ang laban. Ngunit napansin nila Leon na tila nagpipigil pa rin ng tunay na lakas si Kagura. Giit naman ni Kagura na kailangan pang magpalakas ni Miliana dahil natalo ito ni Leon. Samantala bago ang laban ay dumalaw muna si Natsu kay Lucy para sabihin na gagawin nila ang lahat para makabawi sa Sabertooth. Pumasok na ang mga kalahok sa stadium kung saan maghaharap ang mga Dragon Slayer ng dalawang guild. Nang magsimula ay agad na nasuntok nila Natsu at Gajil ang dalawa, kaya gumamit ng Roar si Sting sa kanila at si Rogue ay nakipagsabayan ng kakayahan kay Gajil, saka itinapon siya nito at ginamit ni Natsu ang pagmumukha niya patungo kay Sting at pareho silang inatake ng apoy. Dahil dito ay pinalabas na nila Sting at Rogue ang kapangyarihan ng Twin Dragon. Sumugod si Sting kay Natsu ng liwanag nito at patuloy siyang pinagbubugbog, si Rogue naman ay pinaglaruan si Gajil gamit ang kanyang bilis hanggang sa mapatalsik ang dalawa at sabay silang inatake mula sa itaas. Tapos patuloy silang ginulpi ng Twin Dragon Slayer dahil masyadong synchronize ang galawan ng mga ito. Natutuwa si Sting sa panggugulpi tapos nilagyan pa nito ng Magic Circle ang katawan ni Natsu, na siyang dahilan kaya hindi din siya makagalaw. Hindi matamaan ni Gajil si Rogue pero nagawa pa rin siyang mahuli nito, at nang umatake si Sting ay nakagalaw bigla si Natsu na ipinagtaka nito dahil nasunog pala ang Magic Circle. Si Gajil naman ay siniko ang mukha nito, saka sabay nilang pinatalsik ang Twin Dragon Slayer sa pader. Subalit may ibubuga pa pala si Sting kaya hindi nila makita ang paligid sa sobrang liwanag at gumamit ito ng Secret Art Holy Nova na nang wasak sa buong paligid. Sa kabila nito ay hindi natinag si Natsu na direktahang sinalo ang kanyang atake. Si Gajil naman ay tinatalo na rin si Rogue at magkasabay nilang nilampaso ang mga Dragon Slayer ng Sabertooth. Gayunpaman ay hindi pa rin sumuko sila Sting at Rogue kaya naglabas muli ng kakaibang aura ang dalawa. Napahanga ang mga kasama na na-activate nila Sting ang Dragon Force dahil si Natsu ay kinailangan pang kumain ng lakrima para ma-activate ito kaya namangha din si Jelal. Saka sinabi ni Sting na siya na ang bahala sa dalawa kaya naintriga ang lahat sa nais nitong mangyari. Sa isang iglap ay tinamaan si Natsu at nasapul din si Gajil, ngunit muling sumugod ang dalawa at pinagsabay silang kalabanin ni Sting ng suntukan subalit mas nakakalamang pa ito sa kanila. Saka ito gumamit ng Holy Breath na nagpaliwanag sa buong lugar at nang wasak sa sahig ng stadium kaya nahulog sila Natsu at Gajil. Sinundan pa rin sila ni Sting ngunit sumugod na rin si Natsu, saka inatake din siya ni Gajil at nahulog sa ibaba. Gayunpaman ay gumamit ito ng Holy Ray spell na labis na puminsala sa kanilang katawan. At muli silang nagtuos ni Natsu ngunit napatalsik ang ating bida. Saka nagsimulang pagtulungan ng dalawa ang White Dragon Slayer subalit mas magaling talaga ito sa labanan. Sa nakaraan ay umiiyak si Lecter dahil hindi daw naniniwala ang mga tao na may tinalong dragon si Sting dahil extinct na daw ang mga dragon. Kaya naisip ni Sting na patutunayan niya na lang ito sa mga tao sa pamamagitan ng pagtalo sa Salamander. Kaya ngayon ay umaasa siyang sana ay napapanood ni Lecter na natalo niya na si Natsu. Pagdating ni Rogue ay natalo na ang dalawa. At inakala din ng lahat na tapos na ang laban subalit biglang bumangon sila Natsu at Gajil na ikinabahala ng mga taga Sabertooth. Sa kabila nito ay nagawa pang magtalo ng dalawa, saka itinulak si Gajil sa cart at pinatakbo dahil nais ni Natsu na masolo ang mga kalaban. Sobrang excited ng mga tao na makita ang mangyayaring labanan habang naiiyak naman ang misteryosong adventurer na naramdaman ng grupo ni Jelal ang aura. Samantala kumpiyansa si Sting na walang makakatalo sa Dragon Force technique nila ngunit pagsugod ay sinalag lang ito ni Natsu na nakuha pang ngumiti saka ito naglabas ng pambihirang apoy sa katawan na siyang ipinangumbag niya sa pagmumukha ni Sting. Umatake si Rogue ng Dragon's Roar na kinontra din ni Natsu ng mas malakas na tumama sa Shadow Dragon Slayer. Magkasabay na sumugod ang Twin Dragon subalit kitang-kita na mas malakas ang kapangyarihang taglay ng ating bida. Nang masuntok ng sabay ang dalawa ay gumamit ng Roar si Sting pero siya ang tinamaan ni Natsu. Sa kanya inumbag isa-isa ang Twin Dragon ng Sabertooth kaya naiiyak si Lecter. Dahil sa inis ay nagsimulang gumamit ng Unison Raid ang Twin Dragon gamit ang nakamamanghang magic power, saka pinaliit ito at nagsalo sa kanilang mga palad ang nakapangingilabot na kapangyarihan na ipinang-atake kay Natsu Dragnil na hindi natinag dito kaya naalala ni Happy ang pangako nito na mananalo siya kahit anong mangyari. Grabe ang hiyawan ng mga tao sa pambihirang pagkakataon na ito. Sa kabila ng nangyari ay naniniwala ang lahat ng kasamahan sa guild kay Natsu. Kaya sa pag-atake ng Twin Dragon ay buong tapang itong kinalaban ni Natsu gamit ang Flame Lotus, Exploding Flame Blade na nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong lugar. Matapos ang pagsabog ay kitang-kita sa kamera na hindi na kinaya nila Sting at Rogue ang lakas ng Salamander kaya naman ang Fairy Tail ang nagwagi sa round na ito. Dahil dito ay inaabangan na ng mga tao ang final round na gaganapin sa susunod na araw ngunit sa ngayon ay
nangunguna na ang Fairy Tail sa standing. Dahil din sa inis ay hindi maitago ni Master Gemma ng Sabertooth ang kanyang malakas na aura. Masayang nakipagkita si Natsu sa mga kaibigan matapos ang labanan dahil naniniwala ang mga ito na magagawa talaga ng Salamander na manalo sa Twin Dragon ng Sabertooth. Dahil dito ay kumpiyansa ang Master na sila ang mananalo ng 30 million. Giit ni Natsu na nais nilang muling maging pinakamalakas na guild ang Fairy Tail. Samantala si Gajil ay hindi pa rin nakakaalis sa underground nang aksidente niyang makita ang libingan ng mga dragon. Si Jelal naman ay sinusundan pa rin ng misteryosong tao. Si Yukino ay nagtrabaho na lang kay Arcadios upang tulungan ito sa Project Eclipse na magliligtas daw umano sa sangkatauhan. Samantala ang pagkawasak ng kastilyo ay muli na namang nakita ni Carla sa pangitain. Dahil wala silang kaalam-alam sa nakaambang panganib kung kaya nagsusulat si Levi sa future tungkol sa mga nangyari upang maiwasan ito ng mga kasamahan sa present. Samantala na corner na rin ni Jelal ang misteryosong tao na nalaman niyang isang babae na nagulat siya nang makilala ito. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.